Nagsimula ang kwento sa kontinente ng Xianzhong naroon ang isang dakilang kapangyarihan upang linangin ang pagiging immortal, at isang immortal ang nagsalita nang siya'y nagtagumpay sa kanyang pagbutas. Isa itong kalbong lalaki na halos hubad, napapalibutan ng mga durog na bato at habang ipinakilala niya ang sarili bilang basurang abo sinabi niyang siya ay natuklasan niya ang isang kakaibang bagong paraan ng immortal na kultibasyon ipinahayag niyang 3 minuto lang ng paggawa ng kanyang ginagawa ay tiyak na mahuhulog ang sinuman sa pagmamahal sa kultibasyon ng immortalidad. Mula noon ang kontinente ng Xianzhong ay nagmadaling nagsimula ng isang henerasyon ng malawakang immortal na kultibasyon. Sa Zhongping City, isang maliit na bayan kung saan namumuhay at nagtatrabaho ng payapa ang mga mortal, matatanaw sa malayo ang mga haligi ng liwanag, nagalak ang mga residente sapagkat ang mga haliging yun ay nangangahulugang may isang tao ang nakatagpo ng tagumpay sa kultibasyon. At ang isang partikular na kulay ay palatandaan na may nakapasok sa antas ng dakilang martial master ngunit sa gitna ng nagdiriwang na mga tao may isang nilalang na tila hindi natutuwa sa mga kaganapan. At pati nga napakagat siya ng dila habang nakaupo ng nakahilata sa isang upuan, siya si Efang isang manlalakbay mula sa ibang mundo, na nakatingin sa tanawin na may pagkainip at pagkadismaya. Iniisip kung sino kaya ang napakapalad na nakapagtagumpay na alala ni Efang ang mga panahong ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Naglaro siya ng Immortal Cultivation Game ng tuloy-tuloy sa loob ng 90 oras, dahilan upang makuha niya ang Traversal Achievement na tinatawag na Sudden Death nang unang makarating siya sa mundong puno ng mga nagkakultibo ng immortalidad siya ay kalahating hubad at nasalayan niya ang napakaraming lumilipad na bato gusali at mga tao. Para itong isang panaginip at inisip niyang dakila siya. Bagaman bahagya siyang nabigla noong una, agad din siyang kumalma. Samantala ang mga lumulutang na tao ay naglabanan sa kanyang likuran kaya't kinamot niya ang ulo at inisip na lohikal lamang na kapag may isang tao na tumawid sa ibang mundo karaniwan ay may sistema o kung anuman. Bigla na lang may dumagok at sumakal sa buhay ni Efang ang kanyang mga mata ay namumula at halos pumutok. Umubo siya ng dugo, at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Isang dambuhalang nilalang na baluktut ang anyo matipuno may karayom sa pagitan ng mga hita at may parihabang kahon sa ulo ang pumipiga sa ulo ni Efang gamit ang mga bisig nito. At isang malakas na crack ang narinig kasabay ng tinig na nagsabi kay Efang na natawag niya ito sa tamang oras. Sinabi pa nito na may mapanuyang ngiti sa mukha, na ikinatuwa niyang makilala siya. Ipinakita niya ang kanyang mga muscle at tinaas ang hinlalaki habang ipinapakilala ang sarili bilang tagapagligtas na pinakahihintay ng bawat manlalakbay mula sa ibang mundo. Si Eyang naman ay nakaluhod sa 4 na paa, nanginginig habang tumitingala, at sa harapan niya ay kumikislap ang karayom. Ang System Golden Finger ay ipinatong ang ulo sa palad ng kanyang kamay at sinabing talagang ang nakakainis kapag tinititigan siya ng ganoon ngunit hindi na siya nagtaka sapagkat sa lahat ng bagay ang kanyang anyo ay kabilang sa pinakamagaganda sa mundo ng mga Golden Finger. Subalit maya-may nagsimulang samuka ng bahaghari si Efang dahilan upang iangat ng System Golden Finger ang kanyang karayom mula sa lupa at pasiga na tanungin si Eyang kung sinusubukan ba niya itong ipahiya. Muling nakita ng System Golden Finger ang kanyang muscle at sinabi kay Eyang na lahat ay maihahambing sa kapangyarihan ng mga Diyos kaya't labis na na-excite si Efang inisip niya kung gaano ito kaganda at sinabi na sa ganitong paraan ay makakakultibo na siya sa mundong ito ng immortalidad. Naiisip na niya ang sarili niyang nagmumuni-muni sa kalangitan at nagsasanay ng banal na kapangyarihan na kikipaglaban sa mga tao at nililipol ang mas asama at sa huli. Inisip pa niya ang sarili na napapalibutan ng mga kababaihan at nagtataglay ng isang magandang harem labis siyang nasabik sa mga imahinasyong yun. Sa kanyang harapan, lumulutang siyang System Golden Finger na buong kumpiyansang nagsabi sa kanya na tutulungan siyang iangat ang lahat ng kanyang kasanayang pandigma hanggang sa pinakamataas na anta. Binanggit pa nito na mayroon ding isang 600 metro kwadradong gym ng martial arts na magsisilbing simula ng kanyang laro habang tila walang pakialam na ipinakita nito ang gym na bigla na lang lumitaw mula sa kawalan. Pinump ni Eyang ang kanyang kamao, na puno ng luha ang gilid ng kanyang mga mata, at dama niya ang matinding tuwa habang sinasabi na handa na siyang simulan ang kanyang paglalakbay tungo sa immortal na kultibasyon. Napatulala naman ng System Golden Finger at nang marinig ang sinabi ni Efang at napahinto siya, walang masabi, litong-lito kung ano ba ang tinutukoy na Immortal Cultivation Journey. May seryosong mukha. Itinuro ng System Golden Finger ang parihabang kahon sa kanyang ulo kung saan nakasulat ang mga salitang spiritual root at sinabi niya kay Efang na upang makapag-cultiva ay dapat mayroon siya nito. Nanigas si Efang sa kanyang kinatatayuan at namutla ang kanyang mukha habang iniisip ang tungkol sa kanyang spiritual roots. Pagkaraan sinabi ng System Golden Finger kay Eyang na ito ay hindi na niya pananagutan,
at may iba pang mga manlalakbay mula sa ibang mundo na naghihintay ng kanyang pagliligtas. Kaya't nagpaalam siya kay Efang at biglang naglaho na parang bula iniwan ang kalahating hubad na si Aang kasama ang kanyang gumuguhong gym ng martial arts. Nanigas si Aang at binalot ng pawis ang kanyang katawan habang sinusubukang unawain ang kakaibang nangyari. Dumating siya sa sentro ng pagsusuri ng spiritual root, at nang inilapat niya ang kanyang hintuturo sa kumikislap na aparato, agad nitong inanunsyo na wala siyang spiritual roots. Napamura si Aang at napaluhod sa sahig habang ang receptionist sa sentro ay natulala. Namutla ito sa gulat at dali-daling dinampot ang aparato sa kanyang mga kamay. Siya ay hindi nakalaan para sa kanyang kapalaran. Sa loob ng 5 taon paulit-ulit na nagpunta si Efang sa Jiangyin City Spiritual Root Testing Center at sariwa pa rin sa kanyang alaala ang napakaraming beses na inilapat niya ang kanyang hintuturo sa aparato at palagi ang sinasabihan na wala siyang spiritual root. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na hindi naman kalaki ng pagkawala kung hindi niya kayang sakupin ang mundo, tumayo sa rurok ng lahat o maramdaman ang kilig ng pag-angat na tulad ng dakilang kalangitan sapagkat ang lahat ng iyon ay walang kinalaman ay wala sa kanya. Martial Practitioner, Martial Master, Martial Grandmaster, Martial Venerable, Martial King, Martial Emperor, Martial Ancestor, Martial Celestial, Martial Saint, at Martial Supreme. Ang lahat ng mga antas na ito ng kultibasyon ng pag-angat ay gumuho at nagkalat na parang mga daong tinatangay ng hangin. Pakiramdam ni Efang ay para siyang nakahiga na papalibutan ng kawalan habang nakahilata siya sa ilalim ng isang payong sa tila baliwasan ng bayan kasama ang System Golden Finger na ang monumento sa likod niya. At sinabi niya na walang saysay ang lahat, na iniisip ang sarili niyang nakaluhod sa harap ng isang pangunahing tauhan na may maraming imahe ng iba pang mga pangunahing tauhan sa kanyang likuran at sinabihan na ang mga taong walang spiritual roots ay hindi kailanman maaaring maging pangunahing tauhan. Naisip ni Efang na mas mabuting maging salted fish na lang siya. Bigla siyang tumayo, nanginginig ang kanyang katawan habang iniunat ang mga kamay pataas at nag-inat. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig sa kanyang maliit na alkansyang baboy at inisip niya na tila sa buong buhay niya tanging ang pagtatayo ng maliit na pwesto, pagbebenta ng mga libro, pangangalap ng mga miyembro at iba pa ang kaya niyang gawin dahil kung hindi siya makakaraw sa mundong yon. Biglang isang kating bata na may kulay kahel na buhok at malalaking bilugang mata ang lumitaw, at namangha ito habang nakatitig sa isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Agad na nahatak ang atensyon ni Aang sa batang iyon. Kasama ng bata ang isang magandang dalagang may puting buhok. Ang bata ay masiglang lumapit sa pwesto ni Aang, tinawag ang atensyon ng kanyang ate upang tumingin at sinabi na ni minsan ay hindi pa niya nakita ang mga ganoong libro. Naisip agad ni Efang na mga kultibador ang dalawa at tiyak na mayayamang tao. Habang iniisip niyang pagsisilbihan niya ang mga ito ng may ugali ng isang ginoo, magalang na binati sila ni Efang na may ngiti sa labi at nagtanong kung paano niya sila matutulungan. Bagamat nagulat ang dalaga na makakita ng isang taong may ganoong pinong asal sa Jiangyin City, damarin niya na sayang lamang at isa lang siyang karaniwang tao. Tinitigan si Aang ng dalagang puti ang buhok na may malamig at walang buhay na ekspresyon habang tinatawag ang munting bata, si Liu Li, at sinabihang kailangan na nilang umalis. Dinala niya ang lahat ng libro at inipit yun na para bang isang banten parang mga baraha. Ngunit pinigilan sila ni Aang at hiniling na maghintay sandali. Ipinakita niya ang mga libro kay Liu Li at sinabi na sa tingin niya ay mayroon itong kahangahangang buto at pambihirang talento. Sinabi pa niya na isa itong henyo sa sining ng martial arts na may na hindi pa nakita sa loob ng 1,000,000 taon, kaya't ang mga lihim ng martial arts na kanyang iginuhit at ibinebenta sa halagang 10 ginto bawat isa, ibebenta niya sa kanya sa kalahating presyo. Nang marinig ito ni Liu, ngumiti siya ng maliwanag habang itinuturo ang sarili niya. Kinukumpirma kay Aang kung siya nga ba ay isang henyo. Kamandat kay Efang si Liu habang itinuturo siya at sinabi na pipiliin niya ang lightning whiplash ni Master Maria. Sa gulat ni Efang, hinawakan ng dalagang puti ang buhok si Liu Li at hinayla ang kanyang buhok at sinabing kailangan na nilang umalis. Idinagdag na mas mainam pang gastusin ng pera sa mga kapakipakinabang na bagay kaysa sa iba pa. Ngunit si Liu Li ay kumikilos ng malikot, sinusubukang makawala sa pagkakahawak ng kanyang ate. Hinihingi na pakawalan siya at sinasabi na gusto niyang makuha ang libro. Ngunit hindi siya pinakinggan ng dalagang puti ang buhok at hinatak siya palayo. Binabatikos siya kung bakit may oras pa siya para magbasa ng libro sa kabila ng kritikal na sitwasyon sa Castle Pit Gate. Gayunpaman, patuloy na kumikilos si Liu Li. Kamakaway ang mga braso niya at hinihila ang kanyang mga paa sa lupa. Sinasabi na wala siyang pakialam at gusto niyang bilhan siya ng libro. Nataman ng isang ugat ni Liu Li, at ito'y labis na nagpainit sa ulo ng dalagang puti hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo habang sinisigawan si Liu Li at pinapaalalahanan siya na pareho silang mga immortal na kultibador.
kaya walang saysay na bumili ng ordinaryong libro ng pagguhit para sa mga tao. Napamura si Eyang at lalo pang nagalit habang nakatayo siya sa kanyang pwesto. Nakakainis siya dahil gusto niyang kumilos ngunit hindi niya nagawa. Pagkatapos si Liu ay sumigaw sa kanyang inis na gusto niyang bilhin ng libro at biglang lumaki at naging matipuno ang kanyang katawan. Napuno ng kalituhan at gulat ang paligid, sa isang kisap mata. May lumitaw na butas sa lupa na may usok na umaakyat mula rito, at si Liu Li, na ay nananatiling malaki at matipuno, masayang tinitingnan ang libro na tila napakaliit sa kanyang mga kamay habang tinatawag ang kanyang ate, sinasabing kailangan na nilang umalis samantala. Nakabuka ang panga ni Eyang at hindi siya makareact habang ang dalagang puti ay nakatayo sa harap ng kanyang pwesto naghahagis ng isang bagay at sinasabi na iyon ang bayad. Tinanong ng dalagang puti si Liu Li kung nasiyahan siya, at tiniyak ni Liu ang kanyang kasiyahan, sabay sabi ng salamat. Nagsimulang lumiit si Liu Li habang ang dalagang puti ay pinaalalahanan siya ng dalagang puti na kontrolin ang sarili sa harap ng isang mortal sa susunod dahil sa kanyang pangangatawan habang sila'y papalayo. Nakabalik sa kanyang sarili si Eyang at sumigaw sa kanila. Sinasabing bumalik sila doon dahil ang kanyang libro ay nagkakahalaga ng 10 ginto bawat isa. Patuloy siyang sumigaw at tinawag silang walang kwentang kultibador. Binabantaan silang huwag na muling lumabas sa harap niya o papaputukan niya sila. Ilang sandali lang ang lumipas, parehong sina Liu at ang dalagang puti ay nakauwi na ng Jiangning City. At ang dalagang puti ay napahinga ng malalim habang minamasahe ang likod ng kanyang leeg habang si Liu Li ay patuloy na nangungulit tungkol sa libro. Sinasabing napakaganda nito at ni minsan ay hindi pa niya nakitang ganito kaya't dapat nila itong basahin ng magkasama. Ang napahinga ang dalagang puti sa pagkatalo at pumayag kay Liu Li na silipin ang libro. At nang abutin niya ang libro binitiwan niya sa sarili na tanggapin na lang ito. Napanganga ang mukha ng dalagang puti sa pagkabigla habang binubuksan niya ang mga pahina at habang binubuklat ang libro at pinipilit unawain ang kanyang binabasa. Bigla, naglabas ang libro ng napakalakas na aura na tinangay ang kanyang buhok. Sumigaw siya, mga matay nakapako sa gulat. Ang naramdaman niya sa sandaling iyon ay mga bagay na tanging mga kultibador lamang ang makadarama, at pakiramdam niya ay tila nag-iisa sa kalawakan iniiwan ng buong universo, ngunit kasabay nito ay parang napapaligiran ng kasiglahan sa isang pista. Habang ang System Golden Finger ay nagliliwanag ng puting mga paykat sa likod ng dalagang puti, dalawa pang katulad na mga nilalang ang iginuhit sa likod niya rin at habang iniisip niya kung ano ang bagay na pilit na pinupuno ang kanyang kakulangan at pinipilit siyang maunawaan nito, sumigaw siya at damaloy ang laway mula sa kanyang bibig habang ang kanyang mga damit ay nagkagugulo at punit-punit na nagdulot sa kanya ng nauunawaan niya na ito ay purong sining ng martial arts. Habang punit-punit ang kanyang mga damit, isang itim na pugita ang yamakap sa kanya gamit ang mga tentakulo na naglalarawan ng isang malaswang eksena. Namula ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang umungol habang tinutokso siya ng mga tentacles. Hinihimas ang kanyang mga pisngi at iba pang bahagi ng katawan. Napabagsak siya sa lupa na may hawak na libro sa harapan. Sinusubukang huminga ng malalim, namumula pa rin ang kanyang mukha. Labis ang pagpapawis at may luha na tumutulo sa gilid ng kanyang mata habang iniisip kung paano siya nagtrabaho ng husto upang makamit ang tagumpay sa kultibasyon at kung paanong ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay tila naging walang silbi. Ngunit matapos basahin lamang ang isang pahina ng picture book ni Efang, agad siyang nakapagsigaw ng breakthrough at naabot ang antas ng Great Martial Martial. Sa isang nag-aalalang ekspresyon sa mukha, biglang lumapit kay dalagang puti. Tinanong kung siya ay maayos dahil namumula pa rin ang kanyang mukha. Nagulat ang dalagang puti nang mapagtanto niyang kahit si Liu Li ay nakagawa na ng ilang breakthrough upang maunawaan ang antas ng martial master. Ipinapakita ang imahe ni Efang na nakatindig sa itaas niya. Namutla ang mukha ng dalagang puti nang maunawaan niyang maaaring maging isang world-class na eksperto si Efang at agad niyang napagpasyahan na kailangan niyang ipaalam ito sa kanyang master sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng kagubatan habang hawak ang kanyang sibat na pinapagana ng gintong aura, si Lu Qingxin, ang pinuno ng Castle Peak Gate na nasa antas noon ng martial spirit, ay sumugod patungo sa isang sugatang halimaw na tila nakipaglaban sa isang grupo ng mga lalaki. Sa harap nito kumalat ang dugo sa lahat ng paligid. Ngayon, ang dambuhalang halimaw ay nakahandusay ng walang buhay sa lupa. Napuno ng takot ang mga mata ni Lu Qingxin, halos sumabog sa kanyang mga orbit nang may humadjakak sa kanya at iginiit na sila na ang pumatay sa dambuhalang halimaw. At habang iniabsorb ng taong may lilang aura ang kapangyarihan ng dambuhalang halimaw, pinasalamatan niya ang Castle Peak Gate na nakatayo sa likod niya sa kanilang pagsusumikap.
Dahil sa kanila ay nakalampas siya sa kanila nang walang abala. Si Lu Qingshin ay labis na nagalit at sinabi sa taong yun na wala siyang etika sa martial arts dahil ang kanilang Castle Peak Gate ay ilang buwan nang hinahabol ang halimaw at nakaranas ng mabibigat na pagkatalo, ngunit siya naman ay simpleng pumunta lamang upang kuhanin ang mga handa ng produkto. Ang taong sining Xian Wu, ang ninuno ng Quan Wu sect, ay nakagawa ng breakthrough sa antas ng Martial King at sinabi kay Lu Qingshin na pumunta siya kung gusto niya dahil hindi niya babaliwalain na bigyan siya ng kamatayan bago pa man ang opisyal na kompetisyon. Si Lu Qingshin ay takot, at damaloy ang pawis sa kanyang mukha nang maunawaan niyang hindi sila nasa magandang kalagayan dahil ang espiritual na kapangyarihan na kakakuha lang ni Ning Xian Wu mula sa halimaw ay nakatulong sa kanya na makagawa ng breakthrough sa antas ng Martial King. Si Ning Xian Wu na sinusuportahan ng kanyang mga miyembrong hindi nasaktan ay nakatayo sa harap ni Lu Qingshin na ang likuran ay tanging ang kanyang mga sugatang miyembro lamang at buong kumpiyansa siyang itinuro si Lu Qingshin. Idineklara na kung matatalo siya ni Lu Qingshin sa death fight 3 araw mula ngayon papayagan niya itong makaalis. Ngunit idinagdag niya na sayang lamang. Dahil sa huli ay sususuyin ng Quan Wu sect ang Castle Peak Gate ni Lu Qingshin, ito ay nagdulot kay Lu Qingshin na magbato ng matalim na tingin pababa at kinunot ang kanyang mga ngipin, walang masabi bilang tugon. Samantala isang babae sa entablado ang nag-anunsyo ng isang mahalagang bagay at sinabi sa kanyang mga tagapakinig na kung nais nilang lutesin ang krisis kailangan nilang humingi ng malaking tulong. Ang kanyang mga tagapakinig kabilang si Efang ay nakatingin sa kanya na may walang ekspresyon sa mukha at sa kanyang isip ay napamura siya dahil ang mga usap-usap tungkol sa alitan ng mga kultibador ay hindi na nakakaakit sa grupo ng mga taong nagre-relax sa harap niya at siya ay nag-aalala na baka mawalan siya ng trabaho. Sa mga tagapakinig may isang nagkomento na ang isyong binanggit ng babae ay hindi gaanong mainit at nagtanong na lamang para sa susunod na paksa, samantala may isa namang nagkomento na hindi tama ang ritmo ng pain ng dala at inisip ni Efang na tila isang usapin lamang ng teritoryo ngunit nag-alab ang buong dugo niya. Samantala sa Castle Peak Gate, 2 batang kultibador ang nagsasanay gamit ang kanilang mga sandata at nang isa sa kanila ay nagbanggit na ang duwelo ay ilang araw na lamang ang natitira. Sinabi ng isa na hindi niya alam kung ano ang silbi ng kanilang pagsasanay sa ngayon. Bilang tugon sinabi ng isa pa na ang kanilang master na si Lu Qingshin ay matinding nagsasanay sa kanyang retreat kaya inisip niya na malamang ay makakagawa siya ng breakthrough bago ang death fight. Bigla isang matabang matandang lalaki na may mga ugat na nangingibabaw sa kanyang mukha ang lumitaw sa pagitan nila at sinabi na tumahimik sila dahil kasama niya si Lu Qingshin ng higit sa 30 taon at sinabi niya na si Lu Qingshin ay palaging hindi matitinag kapag humaharap sa isang krisis. Ipinahayag ng matanda na si Lu Qingshin ay hindi kailanman umatras at sa hindi niya alam si Lu Qingshin ay nagmumuni-muni malapit sa kanilang kinaroroonan at naririnig niya ang kanilang pag-uusap. Tumitig si Lu Qingshin ng seryoso sa harapan nang sabihin ng matanda na sa bawat pagsubok na kanilang haharapin mas lalo pang sisiklab ang kanilang determinasyon. Bigla kumagit si Lu Qingshin sa isang piraso ng damit upang pigilan ang kanyang pagnanais na sumigaw sa inis at habang siya nanginginig, may luha na tumulo sa gilid ng kanyang mga mata habang napamura siya sa kanyang isip. Ang pagdududa ay kumalat sa kanyang isipan na parang asul na tinta habang tinatanong niya ang sarili kung paano niya matatalo si Ning Xian Wu sa kasalukuyang kalagayan niya samantalang matagal na siyang nasa antas ng martial spirit ngunit hindi pa nakagawa ng breakthrough kaya alam niyang tiyak na siya ay papatayin. Habang tahimik siyang umiiyak may tumawag sa kanya at inanunsyo na may nais tanungin siya ni Lanzo, agad siyang nagpakalma at nagbigay ng positibong sagot. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sinabi sa kanila na pumasok. Ilang sandali lamang may naglagay ng Master Moss Lightning Whiplash ni Eyang sa lupa. Siya ay si Lanzo, ang magandang dalagang may puting buhok at pagkatapos niyang magpaliwanag na nahimik si Lu Qingshin sandali. Tiniyak ni Lu Qingshin kay Lanzo kung ang sinabi niya ba talaga na ang libro ay mula sa isang mortal at nang kinakabahang kinumpirma ito ni Lanzo sinabi niya na maaaring si Efang ay isang walang kapantay na master sa larangan ng kultibasyon na mundo. Pinutol siya ni Lu Qingshin at sinabi na walang kwenta yon. Labis na nagalit si Lu Qingshin at inabot ang libro habang binibigyan si Lanzo ng leksyon. Sinasabing bilang pangunahing disipulo ng Qingshin sect naging hanggal siya sa hindi pagtuon sa kanyang kultibasyon upang makagawa ng breakthrough at naipaniwala siya ng mga ordinaryong tao sa lansangan. Habang sinasabi ni Lu Qingshin na walang kakaiba at walang silbi ang libro, humiling si Lanzo na kalmahan muna siya at tingnan muna ang libro at sinabi niya na kung siya ay nagsisinungaling handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Pumayag si Lu Qingshin at sa sandaling binuksan niya ang libro may isang bagay sa loob niya ang kumutok na hindi niya maunawaan. Isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa libro na nagpapaalon sa mga pahina. At habang tinitingnan ni Lu Qingshin ang libro at nararamdaman ang malakas na aura ang kanyang mga mata ay halos sumabog mula sa kanilang mga orbit at nakabuka ng malaki ang kanyang bibig sa gulat.
Isang bola ang makulay na aura ang lumitaw at isang silweta ng isang taong nagmumuni-muni sa gitna nito ang makikita. Damaloy ang aura kay Lu Kingxin at siya ay dinala sa isang kapatagan na may paglubog ng araw sa harap niya. Kaagad niyang naunawaan na siya ay nasa isang enlightening condition at hindi makapaniwala na siya ay nasa loob ng kanyang sariling isip. Naisip niya kung paano ang mga nakaraang araw ay mas tila pag-iwas sa presyon ng pakikipaglaban sa Quan Wu sect sa halip na harapin ito ng buong tapang. Dahil mula nang maging sect master siya wala pa ni isa ang nagtangkang subukin ang kanyang lakas sa loob ng maraming taon. Bigla isang lalaki na may elastic na mga braso at may system golden finger sa likod ang mabilis na ginalaw ang kanyang mga braso habang sinasabi na ang kaluwagan ay naging higpit at ang higpit ay lalo pang humigpit. Binabato ng elastic na lalaki si Lu Kingxin at puno ng pasa ang kanyang katawan mula sa mga suntok, ngunit habang siya ay dumudugo at may luha sa kanyang mga pisngi hindi maiwasan ni Lu Kingxin na umungol at magpakita ng malabag na ekspresyon sa kanyang mukha habang ipinahayag na sa wakas ay nakagawa na ng breakthrough. Isang halijing liwanag ang lumitaw sa Castle Peak Gate na ikinagulat ng mga miyembro nito. Samantala, si Efang, na nakahiga sa kanyang upuan habang hawak ang isang mangkok ng noodles na pamura nang makita ang halijing liwanag, nagtanong kung sino ang nakagawa ng breakthrough muli at nagreklamo na hindi na amoy masarap ang kanyang noodles. Sa Castle Peak Gate, habang si Lu Kingxin ay nakayuko sinusubukang abutin ang usok-usok na libro ni Eyang sa lupa, si Lanzo, na nakaupo sa likod niya nagalak dahil talagang nakagawa siya ng breakthrough sa antas ng Martial King. Namumula pa rin ang mukha at tenga ni Lu Kingxin nang tawagin niya si Lanzo. Isang kaaya-ayang liwanag ang nagliliyab mula kay Lu Kingxin habang Sai ay namumula pa rin at sinabi niya kay Lanzo na dumating na ang pagkakataon upang patayin ang Quan Wu sect. Habang sinasabi ni Lu Kingxin kay Lanzo na ang kultibasyon ni Efang ay hindi masukat dahil nagawa niyang madaling iguhit ang isang libro na may dakilang martial intent at sinabi sa kanya na kailangan niyang sumunod upang magbigay galang sa martial master. Ang imahe ng kanyang pagdududa kay Lu tungkol sa punto ng pagbili ng mortal na painting book ay pumuno sa isip ni Lanzo na nagdulot sa kanya ng panik habang nagsalita siya ng may kayabangan na hindi niya namalayan na nasasaktan niya si Eyang. Iniisip si Eyang na nakatindig sa ibabaw ng lupain at winawasak ito sa isang galaw ng kamay. Naisip ni Lanzo na kung magagalit siya tiyak na wawasakin niya ang Castle Peak Gate. Samantala sa may nagliliyab na tingin sa kanyang mga mata, matindi ang pagtutok ni Eyang sa isang bagay. Isang nakakatakot na aura ang bumalat sa kanya habang idineklara niya na dumating na ang oras. Ngunit pagkatapos ngumiti siya ng buong kasiyahan habang nakatayo sa harap ng isang palayok ng pagluluto, masaya siya na sa wakas ay makakakain na ng karne habang iniisip na ang mga mortal na pamamaraan ng ehersisyo ay hindi popular sa mundong yun, kaya nang sa wakas ay magkaroon siya ng 2 hanggal na kultibador na bumili ng libro sa isang malamig na barya. Ipinalit niya ito sa 2 piraso ng karne na katumbas ng kalahating kilo. Samantala, 3 lalaki ang humahabol sa isang lila na ligaw na aso na nagnakaw ng kanilang karne. Habang tumatakbo ang aso na may hawak na karne sa bibig, sa isip nito tinawag nito silang mabababang tao at sinabi na tigilan ang paghabol. Idinidiin na ang pagkain ng kanilang karne ay isang malaking karangalan, gayunpaman wala ni isa ang nakarinig sa kanya. Ipinapakita ang kanyang orihinal na anyo. Ipinakilala ng ligaw na aso ang sarili bilang prinsipe ng Wolf Clan sa mundo ng demonyo. Sinabi nito na ang kanyang antas ay katumbas ng martial soul, kung hindi dahil sa pagkakapanlinlang ng kanyang sariling clan at halos maubos na ang kanyang espiritual na kapangyarihan, matagal na sana niya silang nilamon. Habang tinatawag ng prinsipe ng Wolf Clan ang mga ito na mahihinang at hanggal na tao na may mahinang espiritual na kapangyarihan, pinakawala ng prinsipe ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ipinapakita ang kanyang orihinal na anyo. Sumugod siya kay Efang na walang kamalay-malay mula sa likuran, sinasabi sa kanya na mamatay. Nagulat si Efang at tumingala sa likuran nang maramdaman niya ang aura ng prinsipe ng Wolf Clan. Nagkatinginan sila ng matindi. Bigla, hinawakan ni Efang ang ulo ng prinsipe ng Wolf Clan na ikinagulat at ikinabigla ng parehong panig. Habang ngumiti si Efang at tinanong kung kailan dumating ang prinsipe ng Wolf Clan sa Zhongping City, nanginginig ang prinsipe. Nakabuka ng malaki ang kanyang bibig, hindi siya makapaniwala na hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Labis na nagalit ang prinsipe ng Wolf Clan kay Efang dahil sa kanyang katapangang pagtuksuhin siya. Nagpalabas ng napakalakas na aura na parang kidlat habang sumisigaw. Nanatiling ligtas si Efang, ngunit ang karne na kanyang niluluto sa likuran ay ganap na nahulog sa lupa nang makita ito ni Efang na mula ang kanyang mga mata. Samantala ang prinsipe ng Wolf Clan na nakasabit pa rin sa kamay ni Eyang, ay nakabuka ang bibig at nanginginig, hindi makapaniwala na hindi naapektuhan ng kanyang atake si Efang. Habang patuloy siyang hawak ni Efang, ang prinsipe ng Wolf Clan ay nagmukhang nababahala, sinusubukang alamin kung ano kakagawa lang ni Efang. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan, at nang isipin kung natakot siya,
Agad niyang itinapon ang ideya bilang biro, sapagkat hindi siya matatakot sa isang mortal, hindi man siya matatakot kahit na siya ay nakubkob ng 5 kultibador sa antas ng martial spirit. Ngunit habang ang mukha ni Efang ay nagkagulatan sa galit, nangingibabaw ang mga ugat sa kanyang mukha at itinuturo niya ito tinatawag na cutie at sinasabing mukhang masarap, hindi maiwasan ng prinsipe ng Wolf Clan na sumigaw sa kanyang isip sa pagkaalam na gusto siyang kainin ni Efang. At nagtataka siya kung sino ba talaga si Efang. Habang sina Lu Qingxin at Lanzo ay naglalakbay sa kalangitan, nakatitig si Efang ng litong-lito sa prinsipe ng Wolf Clan na nakahandusay sa lupa na mukhang labis na natakot hanggang sa parang umalis na ang kanyang kaluluwa sa katawan habang iniisip kung gaano nga kalakas si Efang. Sa jumping market, isang maliit at sugatang babae ang itinapon palabas dahil sa paglusot sa Qingxin Gate. Sa palengke ng pagtalon, isang batang babaeng bahagyang sugatan ang itinapon palabas dahil palihim itong pumasok sa tarangkahan ng Qingxin. Kinutya nila ito dahil sa pagnanais nitong linangin ang sarili at pagsusumikap kahit wala naman siyang ugat espiritual. Binalaan nila siya na kung muli pa siyang mahuhuling palihim na pumapasok, papatayin nila ito. Dahil sa sobrang panghihina ng loob, bigla siyang lumuhad sa lupa, malakas niyang ibinagsak ang kanyang munting kamao sa lupa at tumawag sa kanyang Diyos. At bilang munting bata, si Jiang Qing ay nagtanong kung siya nga ba ay isang talunan na kailanman ay hindi mababago ang kanyang kapalaran. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang tiyo dahil sa pagkadismaya sa kanya. Bigla na lamang si Efang na nakatali sa tabi niya ang prinsipe ng angka ng lobo. Tinawag niya ito at sinabi na sa pagkakatayo ng kanyang katawan ay nagtataka siya kung balak ba nitong nakawin ang kanyang karne. Dagdag pa niya, kung nais nitong kumain kailangan muna itong magbayad dahil kahit kilala sa buong mundo ang kanyang inihaw, hindi niya ito ibabahagi kahit patawagin nito ang kanyang ama. Tumayo si Jiang Qing at nagngit-ngit siya sa sobrang galit sa ginagawang pananamantala ni Efang nang walang pakundangan at ipinahayag niya na hindi siya kakain ng kanyang karne kahit pamamatay siya sa gutom. Tumalikod si Jiang Qing kay Eyang na patuloy pa ring nag-iihaw ng karne at habang siya'y naglalakad palayo ay sumangga sa kanyang ilong ang mabangong amoy nito. Pumikit si Jiang Qing dahil sa kahihiyan habang sabay na humawak ng tig-isang barbecue sa kanyang dalawang kamay, kasabay ng paulit-ulit niyang sinasabi kay Efang na sinabi na niya kanina na hindi siya kakain ng pagkain nito. Wala nang nagawa si Efang kundi ang sigawan siya dahil ninanakawan siya ng kanyang barbecue. Biglang naging seryoso ang mukha ni Eyang habang nakatingin kay Jiang Qing na puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata nang itinuro niyang pinalayas na siya ng sekta ng Qingxin. Habang puno pa ang kanyang bibig, nagulat si Jiang Qing sa sinabi ni Efang na parabang halata na nga. Pagkatapos ay idinugtong pa niya, sabay pagtutuwid kay Eyang na siya ay isang lalaki. Habang si Jiang Qing ay nakatungong malungkot sa kanyang likura, bumalik si Efang sa pag-iihaw ng kanyang barbecue at may halong pagtataka sa kanyang mukha. Sinabi niyang sa ganda ng gupit nito, sa halip na maging isang idolo, si Jiang Qing ay piniling maglinang tungo sa pagiging immortal at nagtataka siya kung ano ba ang mali sa mga tao sa bansang kinaroroonan niya, samantalang sa isip-isip niya ay iniisip na naranasan din ni Jiang Qing ang kaparehong bagay na naranasan niya at hindi yun naging maganda. Nang matapos ni Yuang ang pag-iihaw ng barbecue, itinuro niya kay Jiang Qing na wala itong mapupuntahan at sakto namang kulang siya ng isang tao, kaya't sinabi niya rito na sumama na lang ito sa kanya at inihagis niya ang susi ng bulwagan ng martial arts kay Jiang Qing at sinabihan siyang kunin yun kahit na bigla na sa lupa rin ni Jiang Qing ang mga susi. Habang masayang naglalakad palayo, sinabi ni Eyang kay Jiang Qing na bibili muna siya ng ilang ng mga pampalasa kaya dapat ay bumalik muna siya sa bulwagan ng martial arts at bantayan ang bahay. Ngunit sinabi ni Jiang Qing na hindi pa rin siya pumapayag na maging tauhan nito. Namula si Jiang Qing habang mahigpit na niyakap ang mga susi sa kanyang dibdib at habang iniisip niya kung ano ba ang mali kay Eyang at kung paano nito nasasabi ang mga ganoong bagay, na pagpasyahan na lamang niyang kalimutan yun sapagkat naunawaan niyang kung magkakaroon siya ng trabaho sa Jianing, mas gagaan ang loob ng kanyang mga magulang. Pagkalipas ng kalahating oras, si Liu pumasok sina Qingxin at Lanzo sa isang tirahang kahawig ng tahanan ni Eyang. Binuksan nila ang pinto at maingat na pumasok magalang na tinatawag si Eyang. Pagkapasok nila sa tirahan ni Eyang, sinalubong sila ng isang marikit na bakuran, kakaibang mga estatwa at mga nakapagtatakang pinta. Namilog ang mga mata ni Lu Qingxin at nanlaki ang kanyang bibig nang mapansin ang mga pinta. Napalibutan siya ng aurang nagmumula sa mga iyon at hindi niya napigil ang purihin ang makapangyarihang lakas. May mga tinig na maririnig mula sa mga pinta at habang ang isa ay naghahanap ng laban, nagbabantang muli itong tataga, ang isa na may ayaw makipaglaban dahil gumalaw ang kanyang kaluban. At kahit hindi maunawaan ni Lu Qingxin ang anumang salita,
Dama niya ng malalim na ang mga pintang iyon ay tiyak na isang kahangahangang likhang sining sinabi pa niya na pakiramdam niya ay para bang ikinukwento ng mga pinta ang tungkol sa mga alitan ng mga sekta, mga kalakasan at kahinaan at kung paanong ito ay isang panandaliang sandali lamang. Nagulat si Lanzo nang makita niyang biglang lumuhad si Lu Qingshin sa lupa, lubusang naliwanagan at sinabi nitong naunawaan na niya. Biglang lumitaw si Zhongqing, hingal pa at may hawak na pamalo ng alikabok sa harap ni Lu Qingshin at Lanzo na bigla ang dalawa at tinanong niya kung sila ba ay mga panauhin. Ngumiti si Lanzo habang kinakabahang tumawa si Lu Qingshin at sabay silang humingi ng paumanhin at ipinakilala ang kanilang mga sarili bilang mga tao mula sa sekta ng Qingshin. Nang marinig ni Zhongqing na mula sa sekta ng Qingshin ang dalawa, biglang dumilim ang kanyang mukha at naisip niyang tapos na siya. Naisip niya kung naroon ba ang dalawa upang hulihin siya dahil sa palihim niyang pagpasok sa tarangkahan ng Qingshin. Nagulat si Lanzo pati na rin si Lu Qingshin na nanlaki ang mga mata. Nang biglang sumugod si Zhongqing at lumuhad sa kanilang harapan, humihingi ng paumanhin at nangangakong hinding-hindi na siya muling magtatangkang pumasok ng palihim sa tarangkahan ng Qingshin, sabay pakiusap sa kanilang dalawa na patawarin na siya at sinabing napakapayat niya kaya't huwag na sanang ipain sa aso. Namilog ang mata ng dalawa sa matinding pagkabigla at hindi nila alam ang gagawin kaya't iniabot ni Lanzo ang kanyang kamay kay Jiang Qing, pinatayo ito at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya. Ngunit habang inaabot ni Lanzo si Jiang Qing, may isa pang kamay na umabot din si Lu Qingshin iyon at hinawakan niya ang kamay ni Lanzo, pinagalitan ito at sinabihang huwag maging bastos. Nagpapasalamat ako dahil sinubaybayan niyo ang aking bagong kwento. Maaari ko bang mahingi ang kaunting likes dahil ito lamang ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy mag-recap, mag-comment and likes na lang po. Salamat, simulan natin. Isa ring kanluraning Diyos na sumusubok sa mga mananampalataya. Upang makita kung malinis ba ang kanilang puso o hindi, nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali na puno ng takot ang mga mata ni Lanzo at pinagpawisan siya ng labis at nang tumingin siya kay Zhongqing na nakayuko sa kanilang harapan, nakita niya ang kanluranin at silangang Buddha na nakalarawan sa kanyang likuran. Naisip niya kung si Jiang Qing ba ay ipinadala ni Eyang upang subukin sila at tinawag pa niya si Zhongqing bilang isang babae. Bigla nilang napansin na may hawak itong pamalo ng alikabok. Si Liu nagngit-ngit si Qingshin habang kagat ang kanyang mga ngipin, pinagpapawisan siya ng labis habang nakatitig sa bagay na yun, sinusubukang unawain kung ano ang kahulugan nito. Sa kanyang isipan, naisip niya na ginagamit ang pamalo ng alikabok upang alisin ng dumi. Ang pag-aalis ng dumi ay nangangahulugang pag-aalis ng mga nakakagulong isipin at tanging sa pamamagitan ng pagtatapo ng mga nakakagulong isipin ay maaari silang makagawa ng anuman. Nang maintindihan na niya ang kahulugan ng pamalo ng alikabok, na may seryosong anyo sa kanyang mukha, inihayag ni Lu Qingshin na ito ang unang pagsubok na binanggit sa kanila ni Eyang. Kaya sa sandaling yun ay dapat nilang ipakita kay Eyang ang kanilang taos-pusong layunin at si Lanzo na kasing seryoso ng anyo niya ay sumagot na naunawaan niya. Samantala, tinitingnan lamang sila ni Zhongqing nang walang anumang ekspresyon sa mukha dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, sinabi ni Lu Qingshin kay Lanzo na dapat nilang linisin ang alikabok at idinugtong naman ni Lanzo na dapat nilang alisin ang lahat ng mga kalat na kaisipan. Sa kanilang matitinding anyo, hinawakan nila ang mga panlinis na parabang ito'y mga sandata at sila ay parang mga sandata at nag-pose na parabang papasok. Sa isang laban, si Lu Qingshin ang nagpasimuno na dapat na silang magsimulang maglinis at tumugon naman si Lanzo nang may pagsang-ayon. Sa kabilang banda, kinabahan si Zhongqing nang makita ang kanilang ginagawa at sinabi niya sa kanila na hindi na talaga nila kailangang gawin ang ganoong bagay sapagkat trabaho niyang lahat yun. Tinanong pa niya sila kung sila ba talaga ay mga tagapagsanay mula sa tarangkahan ng Qingshin at idinugtong na itinutuwid sila na siya ay isang lalaki. Ilang sandali pa, sa bulwagan ng martial arts ni Efang, lumubog na ang araw. Ang buwang kalahati ay naghari na sa kalangitan at sinabi ni Efang kay Lanzo na kalimutan na ang nangyari kanina sapagkat natutuwa siya na naroon ito upang magbayad para sa aklat, kaya't patatawarin na niya ito. Pagkatapos ay inanyayahan niya silang manatili para sa hapunan. Sa kusina, habang iniaabot ni Efang ang prinsipe ng angka ng lobo kay Zhongqing, sinabi niyang dapat silang kumain ng mainit na sabaw ng karne ng aso ngayong gabi. Samantala, nakaupo sina Lanzo at Lu Qingshin sa isang mesa kung saan inihain sa kanila ang mga prutas. Pinagmamasdan nila si Efang at bumulong si Lanzo kay Lu Qingshin. Tinatanong kung may napansin ba ito kay Efang. Sinabi sa kanya ni Lu Qingshin na hindi niya mabasa ang antas ng paglilinang ni Yuang at napagpasyahan niyang hindi masukat ang kanyang lakas. Habang bihasang hinihiwa ni Efang ang mga sangkap para sa kanyang niluluto, patuloy siyang pinagmamasdan ni Lanzo at Lu Qingshin.
Sinabi ni Lu Qingshin kay Lanzu na tumingin itong mabuti at itinuro na bagamat karaniwan lamang ang teknik ni Eyang sa paghiwa ng kutsilyo, ang mga hiniwang sangkap ay tila muling nabubuhay. Habang patuloy nilang inoobserbahan, si Efang nagngit-ngit. Si Luan at tinanong si Lanzu kung nakita ba niya ang lobo na puno ng matinding takot. Ang mga mata ni Lu Qingshin at labis siyang pinagpawisan. Tinitigan niya ang prinsipe ng angkan ng lobo na nakatingin sa kanya ng masama habang nakatali ng lubid, at sinabi niyang kung hindi siya nagkakamali, ang lobong iyon ay ang pinakamadalang sa lahat ng mga halimaw. Ang langit na sumisipsip na demonyong lobo. Hindi siya makapaniwalang gagawin ni Efang na pagkain ang demonyong lobo. Habang hawak-hawak ni Efang ang kanyang kutsilyong pangkatay, siya ay bagay ay marahil hindi na limitado sa saklaw ng Martial Emperor. Sapagkat sa rebelyon ng mga Diyos at demonyo, ang mga demonyong lobo ang siyang pumihil sa pagsalakay ng 30,000 Buddha gamit ang kapangyarihan ng kanilang angkan, dahilan upang makaligtas ang natalong lahi ng mga demonyo. Tinitigan sila ni Jiang Qing nang may pagkadismaya at nagtataka kung maayos pa ba ang kanilang pag-iisip. Bigla na lamang nakawala sa mga lubad ang demonyong lobo at, habang ipinapakita ang matutulis na pangil nito at umuungal, itinuro ito ni Lu Qingshin at sinabi na ito ay handa ng lumaban hanggang kamatayan. Nagulat si Efang nang makawala ang demonyong lobo mula sa mga lubid sa pamamagitan ng pagpira-piraso nito. Ngunit sa halip na labanan siya hanggang sa huli gaya ng sinabi ni Lu Qingshin, lumuhad ang demonyong lobo sa lupa at nakiusap kay Eyang na huwag siyang kainin. Ngumiti ng maliwanag si Efang sa demonyong lobo, sabay haplos sa ulo nito, at sinabi niyang kamukha lamang ito ng kaunti ng alaga niyang inalagaan bago pa siya tumawid, at inalok niya itong maging kanyang alaga. Si Lu Qingshin naman ay nagkaroon ng kanyang bibig na nakangangang labis sa pagkagulat, at siya'y napipi dahil hindi siya makapaniwalang sumuko at nakiusap ng awa ang demonyong lobo. Nang lumabas si Efang mula sa kusina, karga-karga ang demonyong lobo sa kanyang mga bisig at tinawag si Jiang Qing upang tingnan ang aso. Ibinaling ni Lu Qingshin ang kanyang paningin palayo sa tagpo habang nanginginig at tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Humanga siya sa kabaitan ni Fang dahil pinakawalan nito ang demonyong lobo sa huling sandali, ngunit marahang pinaalala sa kanya ni Lanzu na ito ay hindi pa oras para maantig. Nang maisip ni Lanzu ang malaking kutsilyo ng magbababoy na hawak kanina ni Efang, inisip niya na marahil ay hindi naman problema ang manghiram ng mahiwagang sandata mula sa isang dalubhasa. Bukod pa roon, ang kutsilyo ay siyang nagpahina sa demonyong lobo na nasa tugatog ng sining pandigma. Kahit kinakabahan, tumayo si Lanzu sa likuran ni Eyang at nagbigay ng paggalang sa pamamagitan ng fist palm salute, at buong galang siyang nakiusap na ipahiram sa kanya ang kutsilyo upang mailigtas ang kanyang sekta mula sa tuluyang pagkaubos. May nakakatakot na anyo sa kanyang mukha nang lumingon si Eyang kay Lanzu upang humingi ng karagdagang paliwanag. Nagpanik si Lu Qingshin hanggang sa ibagsak niya ang ulo ni Lanzu sa lupa at tinawag itong hanggal. Pinapagalitan siya dahil ibinunyag nito ang kanyang kasakiman. Nagkaharap sina Lu Qingshin at Lanzu, kapwa pinagpapawisan ng malakas at balisa nang mapagtanto nilang hindi na natuwa si Efang. Hawak ang kutsilyong pambaboy sa kanyang kamay, nakatayo roon si Efang na may nakakatakot na aura. Binalot siya ng nakakakilabot na aura. Ngunit laking gulat nila nang iabot ni Efang sa kanila ang kutsilyong pambaboy na may malamig na ekspresyon, sabay sabing kung nais nila itong hiramin maaari nila itong kunin dahil hindi naman ito mahalagang bagay. Nang makita niyang namangha at hindi makapagsalita ang dalawa, tinanong sila ni Eyang kung ano ang problema at sinabi pa na kunin na nila ang kutsilyo dahil kaya niyang gumawa ng 2 o 3 nito sa loob lamang ng isang araw. Nagpasalamat si Lu Qingshin kay Eyang at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang maingat niyang hinahawakan ang kutsilyo. Habang nagdiriwang si Lanzu at umiiyak si Lu Qingshin, sinabi nitong tila nasa panig pa rin ng kanilang Qingshin sekta ang mga biyaya ng langit. Tinalikuran sila ni Eyang at inisip na nakakaawa at sobrang hirap na mga ito dahil ni kutsilyo sa kusina ay hindi nila kayang bilhin. Dumating na ang umaga at masiglang ipinahayag ni Lu Qingshin na tiyak ng mamamatay si Ning X at Wu. Samantala, sa sekta ng Quan Wu, may isang taong bumagsak sa kanilang lupain, kaya't nagmadali ang mga alagad upang ihanda ang pagkain para sa kanilang Panginoon na si Ning Xianwu, dahil tapos na ang kanyang pagninilay. Nang matapos na, nakaupo si Ning Xianwu sa kanyang trono na halos hubad. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na hindi na kailangan ng pagkain. Inutusan niya silang dalhin ng mensahero mula sa Qingshin Gate dahil nais niya itong makita, at pinayuhan ng iba na umalis na agad namang sinunod ng lahat. Maya-maya, sa lihim na silid ng Quan Wu sect, ganap nang nakabihis si Ning Xianwu. Sa kanyang likuran may isang lalaking nakabalabal na yumuko at nagpakilala bilang si Yuwuji. Magalang niya itong binati at sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Sinabi ni Xianwu sa kanya na huwag nang maging mapagkunwari at sabihin na lamang ang nais nitong sabihin.
kaya agad naman itong sumunod. Sa isang nakabibitin na paraan, sinabi ni Yuji kay Ning Xianwu na naroon siya upang iparating ang isang bagay ngayong araw. At nang sabihin ni Yuji kay Ning Xianwu na ang kanyang ikinababahala kamakailan ay tunay ngang nangyari, napalingon si Ning Xianwu kay Yuji na may nakakunot na mukha. Sa loob ng lihim na silid ng Quanwu sect, maliwanag ang sindi ng kandil. Naroon si Yuji kasama si Ning Xianwu. Nag-uulat kung paano kamakailan lang nakapasok si Lu King sa antas ng Martial King, ngunit hindi na bahala si Ning Xianwu sa balitang yun. Ipinagmamalaki pa niyang sinabi na gaya ng alam ng lahat mahigit 30 taon na siyang nasa antas ng Martial King, kaya para sa kanya si Lu King-shin ay parang sanggol pa lamang na nagsisimula pa lang matutong maglakad. Umupo si Ning Xianwu at inakala na kung yun lang ang nais sabihin ni Yuji, hindi na ito pupunta roon ng 10 oras ng gabi. Kaya sinabi niya rito na sila ay dapat na nilang pag-usapan ang mahalagang punto, kaya agad namang sumunod si Yuji. May seryosong ekspresyon si Yuji nang sabihin kay Ning Xianwu na kaninang araw nagmamadaling bumalik si Lu King-shin mula sa labas at ipinatawag ang lahat ng kanyang mga disipulo sa plaza. Naalala ni Yuji ang pangyayari sapagkat isa siya sa mga disipulong ipinatawag doon at siya pa nga ay napabuntong hininga habang tinatanong ang guro ng Qingshan sect na si Juyan kung ano ba ang nangyari kay Lu King-shin at bakit sila kailangang tipunin ng ganoong 10 oras. Ngunit ang sagot ni Juyan sa kanya ay na hindi rin niya alam dahil sinabi lang sa kanya na iyon ay isang pagsubok. Habang nakatingin sila sa unahan, nagulat si Yuji sa kanyang nakita at hindi siya nakapagsalita. Isa sa mga disipulo ang nagsabi na ang kanilang tinitingnan ay ang Qingshan sect test jewel, isang napakatibay at halos hindi masisira na hiyas na kahit malakas na hampas ng isang mahiwagang sandata ay gasgas lamang ang maiiwan. Pagdating nila sa plaza, nadatna nilang lahat ng disipulo ay nagtipon sa harap ng napakalaking test jewel kung saan silo nakatayo si Lu King-shin, at nang mapansin siya ng ibang mga disipulo ay mabilis nilang ipinakita ang kanilang paggalang kay Zhu Yian, ngunit sinabi nito na hindi na kailangang maging magalang. Matapos ang matinding konsentrasyon, iminulat ni Lu King-shin ang kanyang mga mata at tinitigan ang mariin ang test jewel na nasa harap niya. Hinaplos niya ang napakalaking test jewel gamit ang kanyang kaliwang kamay. Habang hawak naman niya sa kanang kamay ang kutsilyo sa kusina ni Eyang, nagulat at nadismaya ang mga disipulo nang makita nila kung anong uri ng sandata ang hawak ni Lu King-shin, at maging si Huan ay nagtanong kung ano pa ang saysay ng pagsubok kung ang gagamitin lang ay isang sirang kutsilyo sa kusina. Isa sa mga disipulo ang napabuntong hininga at nagsabi na masyado nang nabibigatan si Lu King-shin at kailangan na nilang ipatawag ang doktor ng maaga. Nang marinig ni Lu King-shin ang usapan ng kanyang mga disipulo, biglang umigting ang kanyang mga ugat sa galit at naiinis siya sa mga mukhang lobo na nakamasid at malamig na nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit habang handa na siyang gamitin ang kutsilyo sa kusina, may napagtanto si Lu King-shin na biglang nagpahinto sa kanya sa napahinto siya sa kanyang ginagawa. Naisip niya na hindi pa tiyak ang kapangyarihan ng kutsilyo, kaya mas mabuting subukan muna ito ng dahan-dahan. Kaya't bahagya lamang niyang tinapak ang test jewel gamit ang kutsilyo sa kusina at agad na lumitaw ang isang bitak, ngunit laking gulat niya dahil hindi doon natapos, ganap na nabasag at nawasak ang test jewel nang kumawala ang napakalakas na aura, at ang aurang iyon ay sobrang matindi kaya't napilitan ang mga disipulong nanunood na protektahan ang kanilang sarili gamit ang kanilang mga braso laban sa bigat ng pressure na dumaluyong patungo sa kanila. Tumilapon ang aura patungo sa madilim na kalangitan at makikita ito mula sa malayo. Ang mga bahagi ng test jewel na nadurog ay sumabog at nagkalat sa lahat ng direksyon. Samantala umabot hanggang sa lungsod ng Zhongping ang mga tipak ng sumabog na bato kung saan nasaksihan ni Jiang King ang kakaibang pangyayari habang buhat-buhat. Ang Demon Wolf masigla niyang sinabi rito na tumingin at masdan ang kahangahangang pagbagsak ng tila mga bituin o meteor, ngunit para sa Demon Wolf hindi iyon kagila-hilalas gaya ng iniisip ni Zhongqing dahil napuno ng takot ang kanyang mga mata nang makita niyang papalapit at kumakalat sa kanilang direksyon ang tila mga meteor. Lalo siyang napuno ng takot sa kanyang isipan. Tinawag niya si Jiang King na isang hanggal na babae habang agad niyang nakilala na ang malakas na martial intent at pamimilit na iyon ay nagmula sa walang kapantay na mga mahiwagang sandata. Nagtaka siya kung kailan pa nagkaroon ng ganoong uri ng sandata ang mga kultibador. Samantala dumaraan si Efang sa bintana ng kanyang tahanan nang mapuno ng pulang liwanag ang silid. Agad na nahuli ng kanyang pansin ang tanawin ng pagsabog sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Eyang at ang kanyang nakanganga si Eyang na parabang nakilala niya ang kapangyarihang kumakawala mula sa pagsabog. Ipininid niya ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga palad. Inisip niyang para itong bulalakaw at agad siyang nagsimulang humiling na sana'y makaupo siya sa harem kasama ang di mabilang na kababaihan at magkaroon ng napakaraming yaman na kung gugutom siya kailangan lang niyang bamuka ang bibig.
at kung gusto niyang magsuot ng damit kailangan lamang niyang iunat ang kanyang mga kamay umabot sa libu-libong salita ang kanyang panalangin. Samantala, sa plaza ng Kingshin sect, bawat disipulo ay nagulat ang lahat ng disipulo nanlaki ang mga mata ni Juyen at hindi siya nakapagsalita, habang si Yuji na may napamura at nagtanong kung ano yun. Samantala si Lu Kingshin ay nakatingin sa kutsilyong pangkusina na may takot sa kanyang mukha ngunit ang mga disipulo sa kanyang likuran ay nagdiwang sapagkat naligtas na ang kanilang Kingshin sect matapos maproseso ang lahat ng nangyari. Nagningning ang mukha ni Lu Kingshin at hindi siya makapaniwala na nasubukan na niya ang sandata kanina gayong hindi pa nga siya tumira ng malakas siya agad na nahulog ang loob ni Lu Kingshin sa kapangyarihan ng kutsilyo na labis na mapangahas. Ngunit bigla siyang natauhan na hindi niya dapat gamitin ang kutsilyo hanggat hindi kinakailangan dahil wala iyon sa kanyang kontrol. Doon niya napagtanto na si Eyang, na siyang gumawa ng kutsilyo ay marahil mas mataas pa sa antas ng martial ancestor. Sa gitna ng mga guho ng batong nagkakadurog-durog sa kanyang likuran humarap si Lu Kingshin sa kanyang mga disipulo at ipinahayag na sa makalawa hihintayin niya ang Quanwu sect at lalaban siya hanggang kamatayan dahilan para magsigawan at magdiwang ng suporta ang kanyang mga disipulo. Balik sa kasalukuyan, pinaikit ni Yuji ang kanyang mga mata at sinabing batay sa talento ni Liu Kingshin imposibleng makalusot siya ng ganoon kabilis. Nakakrus ang mga braso ni Ning Xianwu habang pinapakinggan niya si Yu Wuji na nagsasabing ganoon din ang totoo tungkol sa mahiwagang sandatang nakuha ni Liu Kingshin kaya't pinaghihinalaan niyang may isang tao sa likod nito na tumutulong sa kanya. Napakunot ang noo ni Ning Xianwu at tila siya ay malalim ang iniisip ni Ning Xianwu at wala siyang sinasabi. Habang sabik na nakatingala kay Ning Xianwu, nagtanong si Yuji kung dapat ba silang gumawa ng hakbang. Biglang nagtapon si Ning Xianwu ng isang asul na pilula at sinabi kay Yuji na ang laso ng Ice Toad ay umatake na sa kanyang katawan sa loob ng 3 araw. Nanlaki ang mga mata ni Yuji habang nakikita niyang dumaan sa harap niya ang asul na pilula. Lumakad palayo si Ning Xianwu at sinabi kay Yu Wuji na iyon ang kanyang gantimpala para sa pagbibigay ng impormasyon ngayong araw, kaya dapat siyang magtrabaho ng mabuti dahil kapag tapos na siya palalayain din siya nito. At nang marinig ang sinabi lumuhad si Yu Wuji sa lupa habang gumugulong sa harap niya ang asul na pilula at taos-pusong nagpasalamat kay Ning Xianwu sa kanyang kabutihan. Samantala isang babae ang nakatayo sa anino malapit sa pasukan ng lihim na silid ng Quanwu sect. Habang papalapit si Ning Xianwu sa kanya tinawag niya itong Linger at inutusan na sumama sa kanya papunta sa libingan ng mga espada. Ang babae ay si Lingya, isang babaeng disipulo ng Quanwu sect at siya'y nakatingin sa bik habang nakasandal sa hambo ng pinto at sinabi kay Ning Xianwu na hindi na siya makapaghintay. Makalipas ang ilang sandali sa libingan ng mga espada pinaalalahanan ng isang disipulo ang kanyang kapatid hinggil sa tagubili ng kanilang guro bago ito mamatay na ang sword graveyard ay naglalaman ng soul dementing sword at kailanman ay hindi ito dapat buksan mula sa pagkakasil. Ngunit sinabi ng isa pa na tigilan na ang pagsasalita ng walang saysay at buksan na lamang ang selyo para sa kanya. Dahil dito sumunod ang isa at binanggit na sana'y huwag niya itong pagsisihan ang mga bagay na nadaanan nila. Nagsibagsakan ang mga ibon na walang buhay at ang mga halaman ay natuyo. Samantala sina Ning Xianwu at Lingar ay hindi naapektuhan ng mga espiritu dahil binalutan nila ang kanilang mga sarili ng aura. At habang sila'y nakalutang sa hangin sinabi ni Lingya na hindi niya inasahan na ang mahiwagang sandatang nakaselyo sa libingan na yun ay magiging napakadelikado. Doon natawa si Ning Xianwu at sinabi sa kanya na yun pa lamang ang simula dahil matapos lipulin ang Kingshin Gate anuman Diyos man o demonyo lahat ay luluhod sa kanyang mga paa. May masamang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin ng diretso si Ning Xianwu at sinabi kay Lingya na huwag kailanman pagdudahan ang kanyang ambisyon. Nang makita nilang umangat sa kanilang harapan ang soul dementing sword idineklara ni Ning Xianwu na gagamitin niya ang mahiwagang sandata upang talunin ang mahiwagang sandata. Samantala ang mga nakakatakot na espiritu ay patuloy na nagwawala at umiikot sa paligid ng isang malaking bato. May dumating naman sa Zhongping City at nagulat nang makita na ang buong walang laman. 3 silang naroon at hinihingal habang tumatakbo sa paligid ng lungsod upang maghanap ng mga kagamitang medikal. Isa sa kanila ang nagsimulang kabahan dahil wala ng 4 na oras bago magsimula ang tiyakang labanan laban sa Quanwu sect habang ang isa naman ay nagsimulang umiyak at nagsabi na kahit wala sila siguradong mananalo pa rin si Lu Kingshin. Tumitig ng seryoso ang 3 sa kanilang harapan at sinabi na ang uri ng duwelong malapit ng maganap ay tiyak na maaapektuhan pati ang mga mortal kaya
Ito ay ayos lang kung lahat sila'y makatakas dahil kung makatagpo man sila ng kaunting espiritual na kapangyarihan tiyak na mamamatay sila sa oras na iyon. Samantala naglalakad si Efang sa kabundukan siya ang nangunguna sa mga residente ng Jiangning City na may dalang kani-kanilang mga nakahandang bagahe. Bigla siyang huminto at itinulos ang sahig gamit ang isang kahoy na poste. May dala si Efang na isang bilog na may nakataling pulang bandila sa dulo at habang itinuro niya ang mas mataas na lugar na kanyang kinatatayuan, ipinahayag niyang nakahanap siya ng magandang lugar upang panuorin ang labanan dahilan upang magdiwang ang mga residente dahil matagal na nilang hinihintay ang tunggalian na iyon. Samantala, tumutulo ang laway ni Efang habang iniisip niyang isa itong magandang pagkakataon para sa negosyo dahil kahit hindi niya alam kung sino ang maglalaban, napakaraming tao ang gustong manood ng ganitong uri ng labanan. At dahil ang lugar ay ang pinakamataas na bahagi sa paligid ng Jiangping City, makikita ang labanan mula sa kahit saang anggulo. Habang nagsisiksikan ang mga tao sa gilid ng bangin ipinahayag ni Eyang na ang sinumang gustong manghiram ng binoculars ay dapat pumila ipinaparente niya ito ng isang ginto bawat gamit, at hinikayat pa niya ang mga tao na kumuha agad dahil limitado lamang ang alok nagkaroon ng kaguluhan dahil marami ang gustong makakuha. Samantala sa ibaba ng bangin, nakatayo ng magkaharap sina Ning Xianwu at Lu Qingxin habang ang kani-kanilang mga disipulo ay nakapwesto sa likod nila. Pareho silang nakatitig ng matalim sa isa't isa. Ngumiti ng mapanlait si Ning Xianwu at sinabi ni Ning Xianwu kay Lu Qingxin na hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng tapang na humarap sa larangan ng digmaan nang marinig yun nagngalit ang mga ngipin ni Lu Qingxin at sinagot siya na sa sandaling yun walang katiyakan kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Nang isa sa kanila ang biglang sumugod para umatake nagsigawan ang mga tao sa paligid. Napakabilis ng kanilang mga galaw kaya't ang makikita lamang ay ang banggaan ng kanilang makukulay na aura. Ngunit sa huli ng sagupaan nanaig si Ning Xianwu laban kay Lu Qingxin at nagawa niyang matapos nito tinama ni Ning Xianwu si Lu Qingxin sa mukha, dahilan upang umubo ito ng dugo. Bumagsak si Lu Qingxin sa lupa at mabilis na sumugod ang tatlo sa kanyang mga disipulo upang suriin ang kanyang kalagayan. Ngunit agad na tumayo si Lu Qingxin na parang walang nangyari at iniutos sa kanyang mga disipulo na huwag na silang lumapit. Habang naglalabas si Ning Xianwu ng napakalaki at nakakatakot na aura sa harap niya inamin ni Lu Qingxin sa kanyang sarili na ang kanyang antas ay malayo na sa kay Ning Xianwu at kung hindi siya na-promote sa Realm of Martial King matapos basahin ang libro ni Eyang, hindi sana siya makalaban sa sandaling yun. At habang iniisip ni Lu Qingxin na wala na siyang ibang pag-asa tinawag siya ni Ning Xianwu na may nakakatakot na aura. Sinabi nito na alam niya ang iniisip niya at pinukaw siya upang ipakita ang kanyang mahiwagang sandata. Labing gulat si Lu Qingxin hanggang sa namutla ang kanyang mukha nanlaki ang mga mata nakanganga ang bibig at labis siyang pinawisan. Habang nagtataka si Lu Qingxin kung paano nalaman ni Ning Xianwu ang tungkol sa kanyang mahiwagang sandata sa bik at nagulat siya kasama ang kanyang iba pang mga disipulo. Nakatayo sa likod niya si Yuji at nakangisi ng mapanukso sa mayabang ng ngiti tinanong ni Ning Xianwu si Lu Qingxin kung inakala niyang papayag siyang magtagumpay sa kanyang palihim na atake tumalon siya mula sa lupa at inunat ang kanyang mga braso habang pinakakawala ang Soul Eater Sword kasama ang mga nakakatakot na espiritu. Nagsaya ang mga disipulo ng Ku at Wuak nang makita ang mahiwagang sandata habang si Lingar ay buong pagmamalaking ngumiti at sinabi na ang Soul Eater Sword na maaari lamang gamitin ng isang beses sa pamamagitan ng pagsipsip ng dekada ng buhay ay kayang sirain ng espiritual na kapangyarihan ng anumang sandata kaya't ang mga sandata sa ibaba ng mga banal na bagay ay para lamang na parang ilang piraso ng armas sa harap nito. Samantala si Lu Qingxin ay kinakabahan at nag-aatubiling hinugot mula sa likod niya ang karaniwang kutsilyo sa kusina nang makita ito na mangha at natakot ang mga disipulo ng Qingxin Gate at sinabi na ang kanilang sekta nagtaka ang mga disipulo at inisip na tapos na ang lahat dahil kahit anong sandata pa ito mapipigilan ito ng Soul Eater Sword. Nang itaas ni Lu Qingxin ang karaniwang kutsilyo sa kusina upang ipagtanggol ang kanyang sarili tumawa si Ning Xianwu na napapalibutan ng mga nakakatakot na espiritu dahil hindi siya makapaniwala na ang mahiwagang sandata ni Lu Qingxin ay totoong isang kutsilyo sa kusina. Tumawa rin ang mga disipulo ng Quan Wu kasama si Ling Ya at nang tanungin ng isa sa kanila kung ano ba ang magagawa ng sirang kutsilyo may nagkomento na ang kagalang-galang na ninuno na si Lu Qingxin ay hindi inaasahang naging handgal na nakikipaglaban gamit ang kutsilyo laban sa Soul Eater Sword na lalo pang nagpatawa sa iba pang disipulo. Samantala, sa gitna ng labanan, si Lu Qingxin ay natabunan na itulak si Lu Qingxin sa gilid ng bangin ni Ning Xianwu na nanlilibak at nagtutukso sa kanya upang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang mahiwagang sandata ang sirang kutsilyo sa kusina. Nang inig si Lu Qingxin habang tinitingnan ang kutsilyo sa kanyang kamay at nanumpa sa kanyang isip,
Iniisip na nawalan siya ng momentum dahil nag-aalala siya sa kutsilyo sa kanyang kamay pagkatapos ng lahat hiniram lamang niya ito kay Efang. Habang iniisip ni Lu Qingxin kung ano ang mangyayari kung masipsip ang espiritual na kapangyarihan ng kutsilyo kung sakaling masipsip ng Soul Eater Sword ang espiritual na kapangyarihan ng kutsilyo at maging isang ordinaryong kutsilyo na lamang lumabas ang sipon sa ilong ni Lu Qingxin habang nanginginig at sumisigaw ng malakas tinatanong si Efang kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang may sumigaw, naghihikayat kay Lu Qingxin na huwag sumuko ito si Efang at habang nakatayo siya sa gilid ng bangin kasama ang mga tao sa likod niya na gumagamit ng mga binocular na kanyang ipinarente upang panuurin ang laban iniunat niya ang kamay at tinanong si Lu Qingxin kung paano siya basta sisuko ng ganoon kadali. Habang ang mga tao sa likuran patuloy ang mga tao sa likuran niya sa panunood ng laban gamit ang mga binoculars habang sumigaw si Yang na natapos na agad ang laban kaya't gumawa siya ng higit sa 100 binoculars nang walang silbi kaya nasa kanila na kung gaano karaming pera ang kanyang kikitain sa kanyang iniisip niya na lahat ng binoculars ay nailibre na at hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari sa ibaba sino ang kasama ng sino, at kung ano ang kalagayan. Namutla ang mga mata ni Lu Qingxin nang marinig niya ang boses ni Efang sa kanyang mga tainga nakita ni Lu Qingxin si Eyang na nakatayo sa gilid ng bangin sa itaas niya sumisigaw nang hindi maintindihan habang maraming tao na may binoculars ang nakatayo sa likod niya bamuka ang bibig ni Lu Qingxin nang makilala niya si Eyang at makita na talaga namang dinala nito ang napakaraming tao sa larangan ng digmaan upang hikayatin siya. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Lu Qingxin habang iniisip kung paano lang narinig niya ang paghimok ni Eyang, at sumigaw siya sa kanyang Diyos tungkol sa kung gaano kataas ang naging inspirasyon nito. Itinaas niya ang kutsilyo sa kusina sa hangin itinaas niya ang kutsilyo nang may pagmamalaki habang na-realize niya kung gaano kitakat ang kanyang pagiging duwag sa harap ng kalaban at kung paano niya muntik na insultuhan ang dangal ng kutsilyo. Lu Qingxin ay ipinikit ang kanyang mga paa sa lupa upang makakuha ng lakas. At may determinadong tingin sa kanyang mukha nagpalabas si Lu Qingxin ng kanyang gintong aura. Habang matalim na nakatitig sa kalaban, at idineklara sa kanyang sarili na alam na niya ang kanyang gagawin. Nakatayo si Ning Xianwu sa harap niya, na napapalibutan pa rin ng mga nakakatakot na espiritu habang hawak ang Soul Eater Sword, at patuloy niyang tinutokso si Lu Qingxin, tinatanong kung ano ang nangyayari at kung balak ba niyang hiwain ang mga lata. Tumalon si Ning Xianwu sa hangin, at habang itinuturo ang kanyang espada kay Lu Qingxin na nakatayo ng nakapirmi sa ibaba sumugod ang mga nakakatakot na espiritu patungo kay Lu Qingxin sabay-sabay. Inihagis ni Lu Qingxin ang kutsilyo sa kusina patungo sa kanya habang naghahanda na hiwain ang mga nakakatakot na espiritu sa harap niya. At nang siya ay maghanda ng icewing ang kutsilyo nagulat siya nang mauna ang mga nakakatakot na espiritu sa kanya ngunit sa kabila ng lahat nagawa pa rin ni Lu Qingxin na igalaw ang kutsilyo ng buong lakas nagpapalabas ng gintong aura ng hiwa at ginamit ang karaniwang teknik sa paggamit ng ordinaryong kutsilyo, na madaling hinalo ang mga nakakatakot na espiritu. Napakalakas ng gintong hiwa ni Lu Qingxin na umabot ito kay Ning Xianwu, na labis na nagulat sa lakas ng kutsilyo sa kusina. Sumigaw si Ning Xianwu sa sakit habang nagsimulang tunawin ng gintong aura ang kanyang katawan hanggang sa tila wala na. Namangha ang mga disipulo ng Quanwu sect nang makita ang kapangyarihan ng kutsilyo at kung paano nito talaga nasira ang Soul Eater Sword sa isang simpleng atake lamang samantala si Linggar ay mukhang nag-alala at sumigaw para sa kanyang guru si Ning Xianwu. Patuloy na umusad ang gintong aura at hiniwa nito ang mga bato sa daraanan na lumikha ng isang hukay sa lupa. Nang inig ang lupa habang nagbanggaan ang dalawang dakilang puwersa ng aura. Ngunit sa kabila ng kaguluhan nagawa pa rin ni Linggar na isipin kung paano napapahamak si Ning Xianwu at inutusan ng Quanwu sect na pumunta at protektahan siya. Samantala inutusan ni Zhu Yian ang Qingxin sect na samantalahin ang sitwasyon upang patayin ang Quanwu sect at ibalik sila sa kanilang lungga. Kung saan tumugon si Lanzo ng oo habang nagsimula ng tumakbo ang Quanwu sect at hinabol sila ng Qingxin sect. Pinahinto ni Lu Qingxin ang Qingxin sect at sinabi sa kanila na huwag habulin ang Quanwu na ikinagulat ni Lanzo at sinabi niya na magandang pagkakataon yun upang wasakin ang Quanwu sect. Pagkatapos, sinabi ni Lu Qingxin kay Lanzo na tingnan ang pulang watawat sa itaas nila at sinabi sa kanya na si Efang ay nakatayo siya roon at tahimik na nanunood. Kaya natakot siya na kung magpapatuloy ang labanan hindi siya magiging masaya. Itinaas ni Lu Qingxin ang kutsilyo sa kusina at sinabi na si Eyang na hindi interesado sa katanyagan at kayamanan ang naghiram sa kanya ng artepakto kaya sa kanyang hinuha ayaw ni Eyang ng pagkawasak ng alinmang panig. Namutla ang mga mata ni Lanzo nang maunawaan niya ang sinasabi ni Lu Qingxin na ang gusto ni Eyang ay balanse kung saan habang nakatingin sa unahan dagdag ni Lu Qingxin na gusto ni Eyang na suriin nila at panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang panig upang mapanatili ang kapayapaan para sa mga tao ng Jing.
Ang liwanag ng landas ay sumilay sa lupa kumikinang ang Kingshin sect at naliwanagan ng sabihin ni Lu Kingshin na sa ganitong pag-iisip at puso, si Efang ay karapat-dapat na igalang at pahalagahan habang buhay, dahil kung ihahambing sa kanya sila ay mga nilalang lamang na kasing liit ng mga langgam. Samantala tiningnan ni Efang ang labanan sa ibaba na may hindi nasisiyahang mukha. Napagtanto ng mga tao ng Jiangping na tapos na ang laban kaya nagsimulang magsiwalat ang lahat at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil may kanya-kanya silang dapat gawin. Sinubukan ni Eyang na pigilan sila at sabihin na may susunod pa isang kamanghamanghang laban sa pagitan ni Godzilla at King Kong. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao, iniwan siya ng mag-isa kasama ang kanyang mga binocular na nakakalat sa lupa. Nagreklamo siya tungkol sa kung paano ang mga lalaki sa ibaba ay hindi man lang tumagal ng kaunti pa. At naisip niya kung paano siya makakapagpatuloy ng negosyo kung hindi sila lalaban. Makalipas ang ilang sandali dumaan si Efang sa kagubatan habang bumababa ng bundok nang biglang may tumawag sa kanya at nagtanong kung siya ay kung bakit siya naroroon. Isa pala itong dalaga na nakasuot ng kapa at nakilala agad ni Efang na si Pang Ying yun. Nagniningning ang kanyang mukha at agad niyang nilapitan si Pang Ying, tinapak sa balikat at tinanong kung anong balita. Pinurmahan pa niya ang kanyang mga labi at nagbiro kung naroon ba ito para makipagtagpo sa kanyang kababata na kasintahan. Walang sinabi si Pang Ying at tinitigan lang si Efang nang walang emosyon hanggang sa dumilim ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kapa at sinampal palayo ang kamay ni Efang mula sa kanyang balikat. Sinabi ni Pang Ying kay Efang na nagkamali siya ng akala dahil naroon lamang siya sa utos ng kanyang guro upang hanapin ang isang taong may mataas na reputasyon. Nagulat si Eyang nang marinig ang pagbanggit ni Pang Ying tungkol sa isang guro. Tumingala si Eyang kay Pang Ying, nakitang-kita ang kanyang pagkabigla sa mukha. Samantala, si Pang Ying ay tumingin sa kabilang direksyon at sinabi sa kanya na siya ay mabuting tao at alam niya ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin. Sa malamig na titig sumulyap si Pang Ying kay Eyang at sinabi sa kanya na siya ay sumali sa Kingshin sect sa tulong ng senior. At pinaalalahanan niya si Eyang na alam niya na talagang imposible para sa kanya na makapasok sa Kingshin sect batay sa kanyang mga kwalifikasyon. Lumalim ang atmosfera habang patuloy niyang sinabi na matagal na niyang pangarap na makapasok sa Kingshin Gate at matutunan ang mga pagsasanay sa martial arts, kaya't nangako siya sa senior na hindi na siya makikihalubilo sa ibang mga lalaki sa hinaharap. Namangha at tila natulala si Efang nang marinig ang sinabi ni Pang Ying. Napuno ng pananabik ang mga mata ni Eyang habang palayo nang naglakad si Pang Ying at nagpapalam, sinasabing hindi na sila dapat magkita muli sa hinaharap. Ilang sandali ang lumipas, lumapit si Pang Ying kay Yu Wuji na nagtanong kung may nakilala siya roon sa itaas, kung saan sumagot siya na isa lamang ang mortal. Tumahol si Yu Wuji at nag-cross ng mga braso habang sinabi kay Pang Ying na hiniling niya sa kanya na hanapin ang eksperto, ngunit nauwi siya sa paglalaro kasama ang ibang mga lalaki. Pinapaalalahanan niya siya tungkol sa pangakong ginawa niya sa kanya na ikinagulat ni Pang Ying at agad humingi ng pagkakataon na magpaliwanag. Hinawakan ni Pang Ying ang mga kamay ni Yu Wuji at sinabi sa kanya na si Efang ay isang simpleng may-ari lamang ng martial arts hall. Yinakap niya ang braso ni Yuji at sinabi na si Efang ay puro pangarap lamang buong araw at nagsusulat ng ilang mga hindi makatwiran na lihim sa martial arts, kaya hindi siya kailanman magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Idinagdag niya na kung hindi dahil sa isang pagkakataon hindi na niya sana pinansin si Eyang. Hinawakan ni Pang Ying ng mahigpit ang mga braso ni Yu Wuji, ipinikit ang mga mata at namula habang pinapalakas siya, sinasabing huwag magalit dahil siya lamang ang laman ng kanyang puso. Hindi alam ni Pang Ying si Yuji ay tumingin sa kanya ng may masamang ngiti at sa kanyang isip tinawag siyang isang bobo. Inisip niya na ang paghahanap ni Pang Ying ng isang tao ay walang kakayahan. Dahil kung hindi dahil sa kanyang kagandahan, kahit mga multo ay hindi na niya ito papansinin. Pagkatapos ipinikit ng mahigpit ni Yu Wuji ang kanyang mga kamay nang hanggang lumuwag ang mga ugat sa mga ito. At sa kanyang isip hindi niya matanggap na si Ning Xianwu na pumuksa sa buong Sword family ay natalo ng mag-isa at sinisi niya ang hindi kilalang eksperto sa pagharang sa kanyang plano. Nagsimulang magpawis ng labis si Yuji at lumabo ang kanyang mukha habang iniisip kung paano niya dapat agad na kumilos kung hindi pag gumaling si Ding Xianwu mula sa kanyang pinsala siya ay tiyak na magagalit siya sa kanya. Napansin ni Pang Ying ang kanyang anyo at nag-alala siya. Tinanong kung siya ay maayos. Biglang naalala ni Yu Wuji nang marinig ang mga salitang martial arts hall at mga libro. Naalala niya na bumili si Lanzo ng isang libro ng martial arts mula sa isang martial arts hall sa Jianjing na nakatulong kay Lu Kingshin na makapag-breakthrough. Hinawakan ni Yuji ang mukha ni Pang Ying sa pagitan ng kanyang mga palad at kinumpirma sa kanya kung sinabi ba niya na ang lalaking yun mula kanina na nagmamay-ari ng isang martial arts hall ang lalaking yun at ang kanyang karaniwang libangan ay magsulat ng mga libro na kanyang kinumpirma, ngunit sinabi rin na siya ay isang mortal lamang.
Tumalon palayo si Yu Wuji mula kay Pang Ying habang tumatawa at sinabi na napakagaling nito sa may masamang tingin sa kanyang mga mata. Inisip niya na kung si Eyang ay talagang isang eksperto sapat na sana na manood na lamang siya habang naglalaban ang Quan Wu sect at maipapaliwanag niya yun. Sa kabaligtaran, mas tama lang kung gagamitin niya si Eyang bilang target ng Quan Wu sect upang mailabas ang kanilang galit. Bumuhos ang ulan at tumama sa lupa habang sinabi ni Yu Wuji na pagkatapos ng lahat si Eyang ay isang immortal kaya hindi niya dapat sisihin si Eyang sa pagiging malupit at paggamit sa kanya bilang biktima dahil ito ang kanyang kapalaran at nararapat lang ito sa kanya. Tumawa siya ng baliw at ipinahayag na tila tinutulungan din siya ng langit. Sa Quan Wu sect may sumigaw na galit sila. Ito si Ning Xianwu, na ang mga braso ay naputol at na-bandage ang mga braso ni Ning Xianwu, at lumalabas ang mga ugat sa buong katawan niya habang sumisigaw kay Yu Wuji na wala pa ring nahanap ngunit narating na ang kanilang pintuan. Kumukupas si Yu Wuji at lumuhad sa harap ni Ning Xianwu kasama si Ling Ya sa kanyang tabi. Siya ay nanginginig at patuloy na humihingi ng tawad. Sinasabi na natuklasan na niya na si Lanzu at si Lu Qingxin ay nakuha ang kutsilyo mula sa isang eksperto sa Jumping City. Humiga siya sa lahat ng apat at yumuko ang ulo habang idinadagdag na ang taong yun ay nagmamay-ari ng isang martial arts gym sa Jumping City, na ikinagulat ni Ning Xianwu at Ling Ya. Patuloy na nanginginig at pinagpapawisan ng labis si Yu Wuji habang sinasabi niya kay Ning Xianwu na bagamat wala pa siyang ibang natatagpuang impormasyon basta't hanapin ni Ning Xianwu tiyak na matatagpuan niya ito. Nagngingit-ngit si Ning Xianwu, pinagdikit ang mga ngipin at kumunat ang noo habang labis na galit at sinabi niyang ang sinabi ni Yuji ay dahil kung mayroong mga mataas na antas ng martial art experts na nakatira sa Jiangping imposible na hindi pa niya nakikilala ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang makita kung sino ang martial expert na tumutulong kay Lu Qingxin. Sumingit si Ling Ya at sinabi kay Ning Xianwu na handa siyang mag-imbestiga tungkol sa bagay na yun ngunit tinanggihan siya ni Ning Xianwu at sinabi na mayroon silang ibang mga plano. Idinagdag pa ni Ning Xianwu na nakapili na siya ng isang tao para sa bagay na yun at tinawag niya si Wu Chen na agad na bumaba at lumapag sa bubungan nang hindi makapaghintay ng kaunti pa ang mga tao roon sa ibaba. Sa silid na kinaroroonan nila nang sumulyap siya sa likod, sinabi ni Ning Xianwu kay Wu Chen na kahit karaniwan may mga limitasyon sa kanya ito ang pagkakataon na siya ay kailangan at tiniyak ni Ning Xianwu kung alam ni Wu Chen ang dapat gawin. Ngumiti si Wu Chen at buong kumpiyansang sinabi na dapat iwan ni Ning Xianwu ang bagay na yun sa kanya. Lumipas ang ilang sandali at naging payapa ang lahat sa Eyang Martial Art Gym. May amoy na lumalabas mula sa silid at pumasok si Zhongqing na may nag-aalalang mukha dahil inisip niya na hindi pa lumalabas si Eyang sa kanyang silid sa loob ng 3 araw kaya mukhang talagang nasaktan siya ni Pang Ying. Nang pumasok siya sa silid nagulat si Zhongqing dahil napakamagulo nito. Ang mga pinagsiksik na papel ay nakakalat sa sahig ang mga papel at umupo si Eyang sa dulo ng silid habang may isang bagay na naninigarilyo sa harap niya. Mas lalo pang namutla ang mga mata ni Zhongqing dahil hindi niya nakita si Efang sa loob ng ilang araw at napakagulo na ng silid kaya mukhang talagang malungkot si Efang at nakakaawang makita siyang ganito dahil sa labis na pagkahumaling. Lumapit si Zhongqing kay Eyang at sinabi na baka kaya niyang tumulong. Sa kanyang isip, sinasabi niya kay Efang na huwag mag-alala dahil naruroon siya at hindi niya kailanman hayaang malaglag siya ng ganoon. Ngunit sa kanyang pagkagulat si Ing ay hindi mukhang nasasaktan kahit kaunti. Sumusulat siya gamit ang kanyang kaliwang kamay habang hinihipan ng barbecue gamit ang kanyang kanang kamay at nang lumingon siya kay Zhongqing nagulat siya dahil gusto nitong tumulong dahil ibibigay sana niya ang barbecue pero nais din niyang magtrabaho. Ngunit saka na-realize ni Zhongqing Efang ay kumikilos ng parang walang pakialam at humuhuni habang napansin niyang tinitingnan siya ni Zhongqing na may mga matang puno ng punong-puno ng pag-aalala. Nakakunot ang noo ni Zhongqing habang emosyonal na tinitingnan si Efang. Iniisip na marahil sobra ang kalungkutan ni Efang ngunit ayaw niya itong ipakita sa kanya. At nakakalungkot na siya ay isang lalaki at hindi niya matutulungan si Eyang. Tinanong ni Zhongqing si Eyang tungkol sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkagulat. Habang kumakain ng kaunting barbecue sinabi ni Eyang na si Pang Ying lamang ang kanyang kababata. Ang mukha ni Eyang ay puno ng kaliwanagan habang sinabi niya na ang mga babae ay makakaapekto lamang sa bilis ng kanyang pagkita ng pera at bilis ng kanyang pagluluto ng barbecue. Namangha si Zhongqing at hindi makapaniwala. Pagkatapos sinabi ni Eyang kay Zhongqing na pumunta at ibenta ang mga libro dahil gusto niyang palitan ang karawahe sa susunod na buwan kaya nasa kanya na lahat ng desisyon. Tinanong ni Efang si Zhongqing kung ano ang hinihintay niya at sinabi sa kanya na magpunyagi at magtrabaho ng mabuti. Bago pa siya makareact,
naroon na si Zhongqing sa kalye paralisado sa takot. Nang siya'y makabawi sa sarili napansin niya ang isang bagay. Tiningnan niya ang uri ng mga librong hawak niya at sa pagbasa sa mga pamagat nito mga kwento ng lalaki mula sa 3 bansa ang kwento ng isang grupo ng babae at isang lalaki ang kwento ng 3 babae at 105 lalaki ang kwento ng 4 na halimaw at isang lalaki napaka-estranghero para sa kanya ng mga ito at nagtataka siya kung maibibenta nga ba ang mga librong yun. Natapilok siya sa gilid ng bangkita. Kaya lumipad ang mga libro sa hangin. Samantala sa mga suburb ng lungsod ng Jiangping may isang taong tumawag ng tulong. Isa itong lalaki na ang ulo ay malubhang disfigured na at hinawakan siya ni Wu Chen. Tinawag niyang Hanggal ang lalaki at sinabi na kahit ang hari ng langit pa ang dumating, hindi niya ito mililigtas. Sumigaw ang lalaki ng buong lakas habang hinihila ni Wu Chen ang kanyang espiritu mula sa katawan, na naiwan lamang ang kanyang mga buto na parang tambak sa likuran. Pinagpag ni Wu Chen ang kanyang mga braso at itinapon ng lalaki, idinagdag sa tambak ng mga tuyong bangkay sa likuran niya at sinabi na kung masarap lang ang lasa ng lalaking iyon maaari niyang upuan ang kanyang tiyan at talaga namang umaasa siya na ang lalaki na nagmamay-ari ng martial arts gym ay makakasya sa kanya. Biglang may humarap kay Wu Chen sinasabing ang mga kabataan ay dapat mapagpatawad at pinayuhan siyang huwag nang pumunta sa Jumping City. Isang matandang lalaki ito na nagtuturo sa kanya at nagsabi na papunta siya sa Jiangning City upang bisitahin ang isang matandang kakilala kaya hindi siya pinahihintulutang mang-abala. Lumabas ang galit sa mukha ni Wu Chen at siya ay naiinis habang tinanong ni Wu Chen ang matanda kung nagbibiro siya. Ngunit bago pa niya masabihan ng matanda na tumahimik na putol siya nang umatake ang matanda sa kanya na nagtawag ng isang napakalaking palad upang durugin siya sa lupa at sinabi na mamatay na siya. Habang papalapit ang palad kay Wu Chen, ang kanyang mukha ay napuno ng takot at siya ay nagulat nang malaman na ang matanda ay nasa isang antas na higit sa Martial King. Ang napakalaking palad ay tumama sa lupa na may napakalakas na puwersa. Umatras ang alikabok sa lahat ng dako. Nang iwan ng atake ng matanda ang isang napakalaking hukay sa lupa sa harap niya nagulat siya nang makita na wala si Wu Chen. Nagtaka siya kung paano nakatakas ang isang martial artist na nagpa-practice ng masasamang espiritu mula sa kanyang suntok kanina. Bigla siyang nakaramdam ng pagka-realize. Naalala niya na si Wu Chen ay may hinugot na bagay kanina bago siya tamaan ng atake at ngayon niya lang nakilala ito bilang sagradong bato. Iniisip niya na kung ang kayamanan ng emperador ay nahulog kung napunta sa kamay ng isang masamang cultivator ang sagradong bato, natakot siya na ang isang maliit na lungsod tulad ng Jumping ay malamang na magdanas ng sakuna. Samantala sa Jumping City nagtatago si Wu Chen at iniisip niya na maswerte siya na dala niya ang kayamanan. Kung hindi patay na siya kanina pa. Tumingin siya sa martial arts gym ni Eyang at sinabi na pinatay na niya ang lahat ng tao sa ibang martial arts gym kaya ito na ang huling natitira. Sa may kasamang nakakatakot ng ngiti, tumawa si Wu Chen at sinabi na hindi naman talaga ito naging problema sa kanya habang iniisip niya kung ang mabagsik na martial arts gym sa harapan niya ang tahanan ng hindi kilalang eksperto na matagal na niyang hinahanap. Pinukaw niya ang eksperto upang ipakita kung ano ang kanyang kakayahan. Ang sagradong bato ay isang masamang bagay na ginamit ng nagtatag na ninuno ng Chuan Wu sect noong pinatay niya ang mga immortal at kahit sa harap ng mga pag-atake mula sa mas mataas na mga realm. Maaaring baguhin ng sagradong bato ang kalagayan sa pabor ng humahawak nito. Napansin ni Lingar ang pagkadismaya at tinanong si Ning Xianwu kung bakit hindi siya ipinadala. Sinabi naman ni Ning Xianwu na hawak ni Wu Chen ang sagradong bato kaya kahit may mangyaring aksidente, mapoprotektahan siya ng sagradong bato mula sa anumang problema. Kailangan na lamang nilang hintayin si Wu Chen na magdala ng mabuting balita. Dumating si Wu Chen sa harap ng martial arts gym ni Eyang at tumawa siya habang pinapalabas ang asul na aura sa dulo ng kanyang mga daliri at sinabi niya na ang martial arts gym ay wala man lang pangalan kaya inakala niyang ito ay lubos na basura. Pinukpok niya ang kanyang daliri at pinadaloy ang aura patungo sa karatula sa pintuan ng martial arts gym. Literal na pumasok si Wu Chen sa pintuan nang hindi na muling tumingin dahil sa sira na karatula at may kumpiyansang sinimulan niyang planuhin kung saan niya sisimulang wasakin ang susunod. Ngunit hindi niya alam. Ang ginawa niya ay nag-trigger ng isang bagay at nagulat siya nang ang karatula na kanyang biglang sumabog sa apoy ang karatula na kanyang tinamaan at naglabas ng gintong aura. Bigla iba't ibang uri ng sandata ang nabuo mula sa apoy at lahat ay nakatutok kay Wu Chen. Sumpa niya sa press year na tila sinusubukang patayin ngunit may kumpiyansa niyang inilabas ang Sacred Stone at inisip na maswerte siya na kayang gawin lahat gamit ito. Ngunit sa gulat ni Wu Chen, direktang tumama sa kanya ang pag-atake na nagdulot ng butas sa kanyang katawan
katawan at ang nagawa niya lamang ay sumigaw sa sakit. Siya ay hindi maintindihan ni Wu Chen ang nangyayari habang ang kanyang mukha ay nagsimulang magbaluktot at parang naglalaho. Biglang nawala si Wu Chen nang walang bakas ng katawan at ang natira lamang ay ang sacred stone na nahulog sa lupa. Pumuno ng katahimikan ang pasukan ng Eyang Martial Arts Gym habang ang alikabok na naitulak ng pag-atake ay unti-unting humuhupa at naglalaho. Ilang sandali ang lumipas dumating si Efang sa Martial Arts Gym sinundan ni Jiang Qing, na may bukol. Mga tao ay naglaro ng Xiani at halatang isa ang lumalakas laban sa isa. Si Eyang na napansin ng Sacred Stone ay agad itong pinulot at nagtanong kung sino ang nag-iwan nito. Napansin niya ang ganda ng bato at napangiti habang may ideya sa isip. Ginamit niya ang Sacred Stone para ayusin ang sira sa bangkita at nagulat si Jiang Qing dahil perpekto ang sukat nito. Samantala habang naglalaro ang dalawa sa Xiani halatang nangingibabaw ang isa sa kanila laban sa kabilang panig. Ang mga kamay niya ay nanginginig at nag-aatubiling gumawa ng susunod na galaw. Ito ay ang matandang lalaki mula kanina, at sinabi niya sa kanyang kalaban na si Eyang na noong nagsimula pa lamang siya. Akala niya na nasa parehong antas sila ngunit ng masusing pagmamasid hindi niya siya lubos na makita. Tila nababato sinabi ni Efang sa kanya na hindi nakapagtataka na hindi niya siya makita ng lubos dahil siya mismo ang nagturo sa kanya ng chess. Habang iniisip niya ito nagtataka siya kung paano naroon ang matandang lalaki napakaraming lihim na teknik sa kontinente ng Xinjiang ngunit nagpalago si Efang ng isang teknik na hindi maipakita sa iba ang kanyang antas ng pagsasanay at hindi niya ito pinalabis kahit kaunti man lang habang nakatingin si Efang sa kanya. Nang seryoso na isip niya na kung may ganitong tao imposible na maging isang hindi kilalang tao sa mundo ng pagsasanay ang matandang lalaki ay lubos na nalubog sa kanyang mga iniisip habang patuloy na nagtataka at nag-iisip kung si Efang mas magaling ba talaga siya kaysa sa kanya. Lubos siyang nakatuon sa kanyang mga iniisip kaya nagulat siya nang sabihin ni Efang na siya na ang susunod na galaw at siya ay na-checkmate na nag-usisa siya kung kailan siya na-checkmate dahil hindi niya ito napansin. Bigla may napansin ang matandang lalaki na kapatong siya sa gilid ng bangkita at nagulat siya nang makita ang banal na bato na ginagamit para pagalingin ang sirang bahagi pagkatapos, nagtataka siya kung pinatawa na ba ng parusa si Wu Chen sa mismong lugar ni Eyang. Nang magalang na yumuko si Eyang sa kanya at pasalamatan siya sa pagpapatalo sa kanya naisip ng matandang lalaki ang kahulugan sa likod ng paggamit ni Eyang ng napakahalagang kayamanan para harangan ang hangganan at napag-isip niya na sinusubukan ni Eyang na iparating na kaya niyang hilahin ang banal na bato kung kailan niya gusto at hinahamon siya upang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Sinuri ng matandang lalaki na batay sa antas ng pagsasanay ni Eyang dapat ay alam na niya ang halaga ng banal na bato ngunit siya ay nanatiling nakulong sa kayamanang iyon naisip niya na maging ito man ay isang pakana o laro ng chess si Yang ay mas malakas kaysa sa inakala niya. At sa lahat ng mga palatandaan na ipinakita ni Eyang na pagtanto niya na ito ay ibang antas ng kompetisyon nang maunawaan ng matandang lalaki kung paano maaaring maging kumpiyansa si Eyang ngumiti siya nang may tiwala dahil naisip niya na tila minamaliit ni Efang ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, tinawag niya si Efang upang tulungan siyang tingnan ng isang bagay at bigla niyang inilabas ang kanyang banal na sandata na parabang aksidente lamang, at hiniling kay Eyang na kamutin ang kanyang likod gamit ito dahil makati daw ito. Habang kumikislap ang rake, tiningnan ito ni Efang nang may paghanga at tila may tumama sa kanya itinaas ng matandang lalaki ang kanyang ulo at nagmukhang proud habang nakikita ang reaksyon ni Eyang at naisip niya na hindi lamang niya nauubos ang kanyang mga pag-aari. Nawalan pa siya ng kalahati ng kanyang buhay upang makuha ang kayamanan ang 7 banal na rake. Ngunit nagulat ang matandang lalaki at nagalit siya nang lumapit si Eyang sa kanya hinimas ang poste ng rake, at may luha sa kanyang mga mata ay sinabi sa kanya na itapon na ito dahil kinakalawang na ito at mahirap siguro itong gamitin sa gawaing bukid. Sa luha sa sulok ng kanyang mga mata, sinabi ni Efang na dapat ay natuklasan na niya na paulit-ulit hinahanap siya ng matandang lalaki upang maglaro ng chess at sadyang natalo siya para matulungan niyang ayusin ang kanyang mga kagamitang pangbukid na labis na nagulat sa matandang lalaki. Ngunit habang iniisip ng matandang lalaki kung paano pala nilate ni Efang ang artifact na labis niyang ipinagmamalaki kinuha ni Efang mula sa kanyang mga kamay ang 7 banal na rake at sinabi sa kanya na huwag ma-excite tiningnan ni Efang ang matandang lalaki ng may awa habang iniisip kung gaano kahirap ang pagsasaka. At sa huli ito lamang ang pinagkukunan ng kabuhayan ng isang magsasaka kaya hindi nakapagtataka na mabahala siya kapag may nangyaring mali sa rake. Nang pumasok si Eyang sa kanyang bahay at sinabi sa matandang lalaki na maghintay na lamang siya sandali nagtangkang kumapit ang matanda sa kanyang ngipin at siya ay sobrang nagalit. Naisip niya na dahil labis na minamaliit ni Efang ang kanyang 7 banal na rake, gusto niyang makita kung ano pa ang kaya nitong ipakita na may kukumpara sa kanyang 7 banal na rake. Sa bahay pagsasanay ng martial arts ni Eddie Fang,
Habang papalapit si Eyang sa paghubog ng 7 banal na rake, tinawag siya ni Zhongqing at sinabi sa kanya na ang lolo na nanghiram sa kusina na kutsilyo kanina gusto siyang makita ni Lu Qingxin, at tinukoy ni Eyang siya bilang ang kusi ni Rose sa farm ng Qingxin. Sinabi ni Zhongqing kay Eyang na sinabi ni Liu Qingxin na dumating sila upang magbigay galang na naguluhan si Eyang, ngunit pagkatapos ay inutusan niya si Jiang Qing na hayaang pumasok muna sila at darating siya agad kapag natapos na niyang ihubog ang mga kagamitang pangbukid. Dumating si Liu Qingxin kasama si Xu Yiyan, na nagtanong sa kanya kung may talagang naninirahan sa maruming lugar na iyo at si Lu mabilis na pinatahimik siya ni Qingxin at sinabi na itago ang kanyang maliit na inis sa harap ni Eyang. Pinapaalalahanan siya ni Liu Qingxin tungkol sa kapangyarihan ng kutsilyo at sinabi na kung hindi magiging masaya si Eyang, magiging sakuna ang magiging resulta, ngunit inisip ni Zuyun na pinalalaki lamang ni Liu Qingxin ang sitwasyon. Nang gumawa si Huan ng isang hakbang pasulong, natapakan niya ang banal na bato at tumulo ang pawis sa kanyang mukha dahil naguluhan at nagulat siya sa kanyang naramdaman. Bigla siyang tumalon palabas ng gulat nang mapagtanto niyang natapakan niya ang isang banal na bato. Alam niya na ito ay kayamanan ng tagapagtatag ng Quanwu sect at tinitingnan niya ito ng may kaba habang iniisip kung paano ito ginamit upang ayusin ang hangganan. Nakayukong nakaluhod sa lupa habang masusing sinusuri ang banal na bato, napagtanto niya na nakalakad na si Lu Qingxin sa unahan niya at agad niyang tinawag ito, hinihiling na hintayin siya. Tumakbo si Huan papalapit kay Liu Qingxin at sinabi sa kanya na pinaghihinalaan niyang may mali sa pinagmula ni Ik kaya iminungkahi niyang umalis na sila. Ngunit pinutol siya ni Lu Qingxin, sinabi na nagbibiro lamang siya at utos na panatilihing bukas ang kanyang mga mata at tingnan ng mabuti. Sa tunog ng kalansing sa paligid tinanong ni Chuyun si Lu Qingxin kung ano ang tinitingnan niya upang makita rin niya ng malinaw. Isang imahe ng mga gintong dragon ang unti-unting nabubuo sa kalangitan, at nagmumula ito sa 7 banal na rake habang hinihimo ni Eyang nang makita ang eksena sa harap niya. Nanginginig si Lu Qingxin at paulit-ulit niyang sinabihan si Zuyun na maliit lamang ang eksena at huwag magpanik. Ngunit itinuro ni Huan na siya ang malinaw na pinaka-naguguluhan sa kanila. Kinagat ni Huan ang kanyang ibabang labi. Hindi siya makapaniwala na nakikita niya ang 7 banal na rake at inisip niya na parabang nabulagan siya. Hindi niya matanggap na totoo ito dahil ayon sa alamat ang mahiwagang sandata ay ginamit ng ang Nine Heavens Profound Goddess upang lipulin ang mga demonyo sa Shenjing. Nagmukhang nag-aalangan si Huan nang tawagin niya si Lu Qingxin na mukhang nag-aalangan din at kinumpirma sa kanya na hindi ito peke, ito nga ang 7 banal na rake. Napansin nila ang matandang lalaki mula kanina at nakita na nagpapalabas siya ng parehong martial intent gaya ng rake. Kaya naisip nila na marahil sa kanya ang rake at sinabi ni Lu Qingxin na ang mga taong makagamit ng banal na sandata mula pa noong sinaunang panahon ay dapat na hindi bababa sa higit pa sa antas ng Martial Emperor. Nang tiningnan nila ang matandang lalaki, naisip ni Zuyian at Lu Qingxin na medyo kahawig siya ng baliw na pumatay sa 6 na bayan ng Xianjiang, ngunit ang baliw na iyon ay nawawala na sa loob ng 30 taon kaya hindi nila inisip na ito ay isang simpleng pagkakataon lamang. Napansin ng matandang lalaki ang dalawa, at may matinding tingin sa kanyang mga mata at isang tasa ng inumin sa kamay. Siya ay tinawag sila kaagad na natigilan sina Huan at Lu Qingxin at parehong labis ang kanilang pagpapawis. Mabilis namang nagbago ang aura ng matandang lalaki at naging magiliw at tinanong niya ang dalawa kung naroon ba sila upang hanapin si Eyang at inimbitahan silang umupo at uminom ng tsaa. Naiilang na kinamot ni Liu Qingxin ang likod ng kanyang ulo at pumayag sa paanyaya ng matandang lalaki na labis na nagulat kay Huan. Nagmukhang takot si Huan at sinabi niya kay Lu Qingxin, sinabi ni Qingxin kay Huan na hindi pa tamang oras, na dapat na lang nilang ibigay ang kutsilyo at regalo kay Yuang at umalis na, ngunit tiningnan siya ni Lu Qingxin at sinabi na natatakot siyang huli na ang lahat. Lumabas mula sa bahay panday ang mga gintong dragon ni Son Gukou at nang makita ito sinabi ni Liu Qingxin kay Huan na hindi pa tamang oras. Itinaas ni Eyang ang kanyang martilyo at buong lakas na pinukpok ang 7 banal na rake. At sa huling hampas na iyon napabuntong hininga si Efang at pinunasan ang pawis sa kanyang ulo habang idineklara niyang sa wakas ay tapos na. Ang 7 banal na rake ay kumikinang at mistulang bago, at natuwa si Efang sa resulta at labis ang kanyang naging pakiramdam. Namangha si Lu Qingxin, at hindi siya makapaniwala na naibalik talaga ni Eyang ang isang semi-holy weapon tungo sa isang tunay na banal na sandata. Nagulat din si Zuyian, at naisip niya kung paano nagawa iyon ni Eyang, at idinagdag na sa pagkakaroon ng banal na sandata,
Maaari nang mangibabaw sa buong mundo habang patanong na sana si Juan kung sino ba talaga si Eyang. Siya bigla siyang kinabahan nang makita niyang diretsong naglalakad palapit sa kanila si Eyang na may malalaking hakbang at naglalabas ng nakakatakot na aura kaya tinanong niya si Lu Qingxin kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Lu Qingxin na huwag siyang magpanik at tingnan na lamang ang matandang lalaki na payapang nakaupo habang papalapit siyang dala ang kumikislap na 7 banal na rake. Akala ng dalawa na nakita na ng matandang lalaki ang isang napakagandang tagpo, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing tahimik ng tubig. Ngunit ang hindi nila alam ang matandang lalaki ay nanginginig at nagmumura sa kanyang isipan nang makita niyang tunay na naihubog ni Eyang ang kanyang sirang banal na sandata tungo sa isang ganap na banal na sandata. At doon niya napagtanto kung gaano katawa-tawa ang naunang paghahambing sa paligsahan. Tumayo ang matandang lalaki upang tanggapin ang banal na sandata ngunit nagulat siya nang sabihin ni Efang na hindi ito libre. Ngunit bibigyan daw siya ng 50% na diskwento. Ang isipan ng matandang lalaki ay tila nakagapos dahil inisip niya na kahit bigyan man siya ni Efang ng diskwento sa banal na sandata, hindi niya pa rin ito kayang bayaran sapagkat nagugol na niya ang lahat ng kanyang yaman upang makuha lamang ang bahagyang sira na 7 banal na rake at nawala pa ang kalahati ng kanyang buhay bilang kapalit nito. Kaya natakot siya na baka hindi niya ito kayang kunin sa oras na yun. Sa may pagkabagot na anyo ng kanyang mukha, tinanong siya ni Eyang kung ano ang problema at kung wala ba siyang sapat na pera habang iniisip kung gaano kaawa-awa ang matandang lalaki dahil wala man lang siyang kahit isang gintong barya. Biglang sinabi ni Ifang sa matandang lalaki na ito'y isang simpleng rake lamang, kaya kung wala siyang sapat na pera, ibibigay na lang niya ito ng libre, at nang marinig nila ang kanyang sinabi, napanganga ang 3 cultivator sa kanyang harapan. Tumalon ang matandang lalaki at tila tinamaan ang kanyang puso nang marinig niyang ibinibigay ni Efang ang banal na sandata sa kanya ng libre at sa halip na tawagin siyang kapatid, tinawag niya itong Ginoongi at sinabi sa kanya na tanggapin ang kanyang pagyuko. Na labis na nagulat si Eyang para sa kanya, inayos lang niya ang kagamitang pangbukid ng matanda, kaya hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang matandang si Wu Yanghong ay umiyak at sinabi kay Efang na ang kabutihang ipinakita sa kanya ay hindi mawawala sa kanyang puso, at baka hindi na niya siya kailangan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit nanumpa siya sa kanyang buhay na kung sakali mang kailanganin niya si Efang, handa siyang mamatay para sa kanya. Samantala nanginginig at nagulat sina Juyen at Lu Qingxin nang nakumpirma nilang si Wu Yanghong nga ay isa sa 4 na baliw na pumatay sa 6 na bayan ng Xianjiang. Biglang bumuhos ang ulan. Habang patuloy ang buhos ng ulan at kumikidlat, itinaas ni Wu Yanghong ang kanyang kamay at nanumpa sa ngalan ng langit at lupa na kung siya'y lalabag siya ay mawawasak. Samantala nakatayo si Eyang sa likuran niya, hawak ang isang payong at labis na nagulat habang itinataas ni Wu Yanghong ang banal na sandata sa harap ni Shuyian at Lu Qingxin na pareho pang nagulat. Pinagmamasdan sila ni Eyang mula sa gilid at naisip niyang nakakahiya talagang tingnan ang ginagawa ni Wu Yanghong, na nasa bingit na ng kamatayan, na para bang pinapatunayan pa na totoo ang kanyang panunumpa. Isang kidlat ang tumama kay Wu Yanghong matapos siyang manumpa sa ngalan ng langit at lupa. Hindi makapaniwala si Lu Qingxin, inisip niyang imposibleng masaksihan niya mismo ang panunumpa ng langit at lupa, ngunit tunay nga niyang ay nasaksihan dahilan upang wala na siyang naging pagsisisi sa buhay. Hindi alam ni Zuyian kung ano ang panunumpa ng langit at lupa, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Liu Qingxin na ang panunumpa ay isang uri ng kasunduan na tanging isang umiiral na martial emperor lamang ang maaaring gawin, kung saan ang langit at lupa ang siyang saksi. Kapag naisagawa na ito, ito'y magiging ganap na kasunduang hindi maaaring labagin. Para magawa niyang mapasumpa si Wu Yanghong ng panunumpa ng langit at lupa, nangangahulugan ito na ay nag-isip kung gaano nakakatakot ang antas ng kultibasyon ni Efang. Ipinaalam ni Wu Yanghong kay Eyang na naisakatuparan na ang kasunduan. Sinabi pa niya na gagawin niya ang anumang ipag-utos ni Eyang. Tinanong siya ni Eyang kung talaga bang ginagawa niya ang lahat ng gusto niya. Agad namang sumagot si Wu Yanghong na oo, ngunit laking gulat niya nang biglang itinaboy siya ni Efang palabas ng martial arts gym Forging House. Ang iniisip ni Wu Yanghong, bilang isang tao na tulad niya ay hindi na siya kailangan ni Eyang na inakala niyang isang lalaking marangal, ngunit naroon na ang nakapirming kontrata. Inabi ni Wu Yanghong kay Eyang na babayaran niya ang kabutihan nito. Idinagdag pa niya na ang mga bundok ay mananatiling nakatayo at ang tubig ay patuloy na agos, at dahil doon, tiyak na muli silang magkikita. Sa isip naman ni Eyang, isa lamang itong hanggal na lalaking nasa gitna ng kanyang edad. Labis na nagulat si Juyian, hindi niya akalain na basta na lamang ipagsasawalang bahala ni Eyang ang sagradong kontrata ng lungsod. Demonyong mamamatay tao, naniniwala si Lu Qingxin na tanging si Eyang lamang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Matapos niyang ayusin si Wu Yanghong, nagkaroon na ng pagkakataon si Yuang na tanungin sina Lu Qingxin at Zuyian kung ano ang pakay nila. Ilang sandali pa, nang malaman niyang nagdala sila ng regalo para sa kanya,
Sinabi ni Yuang kina Lu Qingshin at Zhu Yiyan na masyado silang magalang. Nang banggitin ni Efang na maganda ang pagkakagawa ng mga bowl ang kristal, hindi napigilan ni Lu Qingshin na magtaka kung ang kanilang angkang Qingshin ay sa paningin ni Eyang, ang kayamanang Treasure Flame Orb ay isa lamang bola. Pagkatapos maramdaman ang init na nagmumula sa Qingshin Treasure Flame Orb, nakaramdam ng kasiyahan si Eyang at sinabi niyang magagamit niya ito bilang pampainit tuwing taglamig. Masaya sina Lu Qingshin at Zhu Yiyan na nagustuhan ni Eyang ang kanilang regalo, ngunit nakaramdam sila ng kaunting pagkakulang sa kanilang puso. Sinabi ni Eyang kay Zhu Yiyan na sakto lamang at katatapos lang niyang magsulat ng isang nobela, kaya ibibigay niya ito bilang kapalit na regalo. Nagulat si Huan matapos nang malaman niya na ang pamagat ng aklat ay Flying Snowshoots the White Deer. Nakasiguro siya na puno iyon ng dalisay na sining ng pakikipaglaban, dahil ang kanyang master ay napaangat dahil dito. Mabilis niyang sinabi kay Efang na aalis na sila dahilan na abala pa raw ang kanilang bukirin. Matapos magpasalamat kay Eyang, agad na tumakbo si Huan palayo, iniwan ang kanyang master. Sa kanyang isipan, iniisip niya na sa pamamagitan ng aklat na iyon, agad siyang makakabasag sa kanyang kasalukuyang antas. Nang makita ni Efang kung gaano ka-excited sina Yu Yiyan at Lu Qingshin, napaisip siya kung sila ba ang kanyang unang mga tagahanga. Biglang tinawag siya ni Zhongqing at sinabing handa na ang kanyang karawahe. Paglabas nila, nagulat ang kutsero at sinabi kay Efang na isang karangalan ang maglingkod sa kanya. Napag-alitan ni Eyang si Zhongqing at itinuro sa kanya na dapat naghanap siya ng kariton na hinihila ng asno para makatipid sila ng pera. Ngunit sinabi lang ni Zhongqing kay Eyang na ay naghanda ng pinakamagandang karawahe para sa kanya dahil aalis siya. Sa inis na paluwa ng dugo si Eyang, pero hindi na niya pinalaki pa ang usapan. Sinabi niya kay Jiangqing na baka maging bilyonaryo siya pagbalik niya. Hindi napigilan ni Jiangqing na tanungin si Eyang kung ano ang gagawin niya para magkaroon ng ganoong kumpiyansa. Hindi nagsiwalat ng kahit ano si Eyang kay Jiangqing, bagkus ang tanging sinabi niya ay malalaman niya pagbalik niya. Samantala sa Qingshin Gate, si Lu Qingshin ay galit na galit. Pinagalitan niya si Huan dahil tinanggap nito ang aklat nang wala ang pahintulot niya at sinabi niyang tatanggihan na sana niya ito. Sinabi rin niya kay Yuan na hindi pa tamang oras para magkulong ito sa pagninilay, at hindi nito mauunawaan ang kataas-taasang dalisay na layunin ng sining pandigma sa aklat. Idinagdag pa niya na, masyadong malalim ang tubig para sa iyo, na parabang sinasabi niyang hindi niya iyon gusto. Ngunit inutusan siya ni Zhu Yiyan na bitiwan ang kanyang aklat. Sa tugon, ipinaalala ni Lu Qingshin kung paano hindi siya pinaniwalaan ito nang sabihin niya ang tungkol kay Efang. Iginiit ni Zhu Yiyan na hindi niya inasahan na mayroong isang makapangyarihang tao sa maliit na lungsod ng Jianing. Ipinaliwanag ni Lu Qingshin kay Zhu Yiyan na noong sinaunang panahon ang Jiangping ay siyang lugar kung saan nagsasanay ang mga immortal na pamilya. Kaya't sapat nang sabihin na ang Jiangping ay hindi isang karaniwang lugar. Nagtaka si Zhu Yiyan kung paano ito konektado kay Efang, na baka si Efang ang susunod na magiging malaking manlalaro. Pumasok si Eyang sa Pingjiang Chamber of Commerce na may dalang libro. Ang kanyang pinansyal na kalagayan ay wala ng pag-asa, ngunit kung mangyari ang kasunduan na pinunta niya roon, naisip ni Eyang na maaari na siyang mamuhay nang walang inaalalang problema. Isang lalaking nasa gitnang edad na tila hindi inaasahan ang pagdating ni Efang ang nagsabi sa kanya na may isang taong nagngangalang Boss Mao na nais siyang papuntahin sa silid panauhin. Pagkapasok niya sa silid, isang lalaki ang biglang ibinahagi ni Lu Qingshin kay Zhu Yiyan na siya ay agad na inimbitahan si Eyang na uminom ng tsaa. Sinabi ng lalaki kay Efang na nabasa na niya ang nobela nito at naisip niyang napakaganda, lalo na ang bahaging Stardust Verses. Naramdaman ni Eyang ang pagkailang hindi niya maalala na naisulat niya ang bahaging binanggit ng lalaki. Naisip niya kung talagang nabasa ba ng lalaki ang nobelang isinulat niya. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na silang mga gumagawa ng negosyo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay labis na iginagalang ang mga taong may kultura. Ipinaalala naman ni Eyang sa lalaki na siya ay nangako na ipagpapatuloy ang paglilimbag ng libro. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabi ng lalaki na ang paglimbag ng mga tinatawag niyang fairy tales ay hindi naman talaga kailangan. Ang lalaking yun pala ay si Malin, ang chairman ng Pingjiang Chamber of Commerce at isa lamang na mortal. Ipinaliwanag ni Ma kay Efang na wala siyang magagawa dahil isa silang malaking Chamber of Commerce at maraming tao sa ilalim niya ang umaasa sa kanya para pakainin. Sa palagay ni Ma, hindi kumikita ang mga isinulat ni Efang. Sinabi ni Ma na ang pag-iisip tungkol sa mga libro ay nagbibigay lamang sa kanya ng sakit ng ulo. Pero dinagdagan pa niya kay Efang na huwag personalin ang kanyang mga salita dahil siya raw ay isang taong prangka lang magsalita. Pagkatapos inalok ni Ma si Efang ng kaunting pera upang makapagsubok siya sa ibang lugar. Sinabi pa niya na tiyak na tutulungan niya si Efang dahil minsan na nitong iniligtas ang kanyang buhay. Ngunit mabilis na tumayo si Eyang at tinanggihan agad ang alok ni Elder Ma. Hinamak ni Ma si Eyang ng husto,
kaya't nagawa pa niyang sabihin kay Efang na bumisita muli sa kanya sa susunod. Habang pinagmamasdan niya si Eyang paalis, na isip ni Ma sa sarili niya na ang mga libro ni Efang ay wala lang kundi mumunting kalat. Biglang pumasok sa silid ang anak niyang si Yuna at tinanong kung sino ang taong kausap niya. Nang tanungin ni Ma kung bakit siya pumasok, ipinaalala ni Yuna na nangako si Ma na ipakikilala siya sa may akda ng Dream of Red Mansions. Tinanong niya kung bakit hindi pa siya ipinakilala at kung si Efang ba ang may akda nito. Araw-araw, lalo't lalo na, nahuhumaling si Yuna sa mga libro ni Eyang ngayon. Natakot si Lin na baka wala na siyang natututunan tungkol sa negosyo. Sinabi niya kay Yuna na hindi na ipagpapatuloy ni Efang ang paglilimbag ng mga libro sa kanilang kalakalan. Alam ni Yuna na ang dami ng benta ng Dream of the Red Mansions ay nagdala ng malaking kita para sa Chamber of Commerce, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit bigla nilang ititigil ang paglalathala ng mga libro. Ipinaliwanag ni Malin kay Yuna na si Efang ay isa lamang mahirap na magsasaka at kung hindi niya ito tutulungan, wala itong magiging pagkakataon na mailathala ang libro. Para sa kanya, ang libro ni Eyang ay isang patak lamang sa balde kung ihahambing sa bigat ng negosyo ng kanilang Chamber of Commerce. Pagkatapos, iniutos ni Ma kay Yuna na mag-aral ng negosyo mula sa mga nakatatanda sa Chamber of Commerce. Ipinahayag naman ni Yuna kung gaano niya kinasusuklaman ang paggawa ng negosyo. Sinabi niya kay Ma na kahit gusto niyang magnegosyo, hindi maaapektuhan ng pagbabasa ang kanyang kakayahan. Mahigpit na inutos ni Ma kay Yuna na huwag nang magsalita pa. Nasa isang kritikal na yugto raw sila ng kompetisyon laban sa bayang Chamber of Commerce. Iniutos niya na may magdala kay Yuna palayo at huwag siyang palabasin hanggat hindi niya natitingnan ang lahat ng mga tala ng nakaraang mga araw. Nakiusap si Yuna sa kanyang ama na pakinggan siya, ngunit wala rin itong pinakinabangan. Ikinulong siya sa sarili niyang silid. Samantala sa kalsada nagrereklamo si Efang na hindi madali ang buhay para sa kahit sino. Ilang sandali pa nasalubong siya nina Lanzo at Louie na naglalakad lamang sa daan. Tinanong ni Louie si Eyang kung ano ang ginagawa niya roon. Nagulat muna si Eyang, pero pagkatapos ay ikinwento niya kina Lanzo at Louie ang nangyari. Pagkarinig sa kwento ni Eyang, ipinahayag ni Lanzo na hindi niya inasahan na si Eyang pala ang may akda ng lahat ng mga tanyag na nobela sa Zhongping City. Dagdag pa niya, nagkataon daw na iniutos ng kanyang tiyuhin na ihatid nila ang ilang prutas para kay Efang. Naalala naman ni Luoli na abalang-abala si Lanzo sa pagbabasa ng mga nobela nitong mga nakaraang araw. Handa na sana siyang magsabi ng isang bagay pero bigla siyang natigilan sa pagsasalita. Naguluhan si Eyang kung bakit biglang natahimik si Louie. Hinawakan ni Lanzo ang ulo ni Louie at inutusan siyang manahimik. Pinisil pa niya ang puwit nito para siguraduhin wala itong mabubunyag. Nagbago si Louie, nangako siya kay Lanzo na hindi niya hahayaang makaapekto ang paghanga niya sa galing ni Eyang sa pagsusulat. Pagkatapos mariin niyang sinabi kay Lanzo na tigilan na ang pagpiga sa kanyang puwit, muling nabigla si Eyang sa biglaang pagbabago ni Louie. Pinayuhan niya si Louie na kailangan nitong gamutin ang kanyang katawan. Ngunit sinabi lang ni Louie kay Efang na maaari siyang kumain ng prutas hanggat gusto niya. Kahit hirap pa ring makibagay si Eyang sa biglang pagbabagong anyo ni Louie, sumagot pa rin siya at sinabing tatanggapin niya ng buong puso ang mga prutas. Tinitigan siya ni Lanzo, hindi pa rin siya makapaniwalang si Eyang ang may akda ng mga librong kinahuhumalingan niya. Hindi rin niya inasahan na ang puso ni Efang ay napakanipis, malambot at matatag at na mga usaping pampamilya at pangsekta, pati na ang pagmamahal ng kanyang disipulo, ay maaaring magsama-sama sa iisang tao. Nang biglang lumingon si Efang sa kanyang direksyon, mabilis na umiwas ng tingin si Lanzo. Kasabay nito hindi napigilan ni Louie ang mapangiting. Pinagmamasdan si Lanzo habang humahanga kay Eyang. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya, gusto niyang gumawa ng mabuti. Inanyayahan ni Louie si Eyang na sumama sa kanya. Sinasabing may paraan siya para matulungan itong mailathala ang kanyang libro. Napakabigla ng paanyayang yun, kaya tinanong ni Eyang si Louie kung totoo bang kaya nitong ipalathala ang kanyang mga aklat. Kumpiyansa itong tumango at kinumpirma, kaya niya ipinaalam niya kay Eyang na ang kanyang ama ay siyang chairman ng Beaang Chamber of Commerce, kaya't ang pagpapalathala ng libro ay isang bagay na matatapos lamang sa loob ng ilang minuto. Para kay Lanzo, isang napakagandang hakbang ang ginawa ni Louie. Nabuo sa kanyang isipan na si Efang ay isang taong labis na kakaiba at tila malayo sa mundong ginagalawan ng nakararami, kaya't palagi itong nag-aatubiling ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, dahilan kung bakit siya nakakaranas ng ganoong mga hadlang dahil sa ganoong kalituhan. Biglang nagsalita si Louie at naglatag ng isang maliit na kondisyon. Sinabi niya kay Eyang na ipapalathala niya ang libro nito kung hahalikan niya si Lanzo. Namula si Eyang at Lanzo, hindi sila nakapaghanda at lubos na nabigla sa biglang kondisyon ni Louie. Sobrang naguluhan sila na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Tinanong ni Louie si Efang kung ano ang palagay niya sa kondisyon niya.
Inamin ni Efang na yon ang unang beses na nakarinig siya ng ganoong klaseng kahilingan. Wala siyang karanasan, hindi pa siya kailanman nagmahal at palaging nanatiling nag-iisa. Naisip ni Eyang sa kanyang sarili na ilang taon na siyang single. Pero sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makalapit kay Lanzu. Noong araw na yon nangako si Efang na iiwanan niya ang kanyang unang halik at sasalubungin ang mga makukulay na sandali ng buhay. Sinabi niya kay Louie na dahil siya mismo ang nagmungkahi isasakripisyo na niya ang kanyang unang halik para dito. Sabay bigkas ng ang kulay ay kawalan at ang kawalan ay kulay. Agad na lumayo si Lanzu kay Eyang kaya imbis na halikan na sana ni Eyang si Lanzu nawala ito sa isang iglap at nayakap niya ang sarili. Sa palagay niya ang pariralang yun ay na ang kulay ay kawalan at ang kawalan ay kulay ay siyang pinakamataas na estado. Biglang may naunawaan si Lanzu. Mayroong 3,000 mundo at bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng kultibasyon. May sabi-sabi na mayroong paraan ng dobleng kultibasyon ang pisikal na pagdikit ng balat kung saan nagkakaugnay ang yin at yang at ang kanilang sabayang paghinga ay kapwa nakatutulong na doblehin ang pag-angat ng antas. Inisip ni Lanzu na ang puso ni Efang ay pan ng pag-ibig at dahil siya'y mahina siya'y lumuha ng awa. Naniniwala si Lanzu na handang gamitin ni Efang ang paraang iyon upang matulungan siyang umangat, kaya't kinamuhian niya ang sarili niya sa pag-iisip ng kung ano-anong kalokohan. Agad na sinabi ni Lanzu kay Efang na padalos-dalaw si Louie at hindi alam ang mabuti sa masama kaya siya nakagawa ng ganoong kalabisang kahilingan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Eyang. At sinabi na malaking karangalan na makatulong sila sa isang taong may dakilang karunungan tulad niya. At hindi sila nangangahas na mag-isip ng anumang masamang motibo. Si Louie naman ay nalilito siya, kitang-kita niyang handang gawin ni Eyang yon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ni Lanzu ang mga ganoong bagay. Unang sinabi ni Eyang kay Lanzu na hindi siya tutol ngunit agad niyang binago ang pananalita para mas pakinggan itong marangal. Sinabi niya kay Lanzu na hindi naman ito mabigat na utos para sa kanya. Sagot ni Lanzu na hindi na kailangang magsalita pa si Eyang, at inamin niyang alam niyang hindi siya karapat-dapat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eyang na dapat na silang pumunta sa bayang Chamber of Commerce. Sinubukan ni Eyang na kumbinsihin ang sarili na ayos lang, hindi ito mahalaga, at walang epekto. Naniwala siya sa wakas na walang totoong mabuti sa mundo. Pagkatapos, sa parehong araw, sa Commerce, ay mainit na sinalubong ang tatlo at hiniling kay Louie na ipakilala sa kanya ang kaibigan na matagal na niyang naririnig. Ang kanyang ama, si Ying, na siyang chairman ng BEA. Ang Chamber of Commerce ay isang immortal. Tumakbo si Louie papunta sa kanyang ama na nakabukas ang mga braso. Sinabi ni Ying kay Louie na lumaki na siya at mas mabuting matuto na siyang kontrolin ang sarili. Tinanong naman ni Louie kung dahil ba yun sa pagkakasira ulit ng mga sahig na tile. Ipinaliwanag ni Ying na bagong palit lamang ang sahig, at pinakiusapan siyang agad bumangon upang hindi pagtawanan ng mga panauhin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng bulwagan, habang iniaalok ni Louie kay Eyang ang paborito niyang pagkain na Dragon Beard Crisp, palihim na ibinulong ni Ying Ching kay Lanzu na sa tingin niya ay may pambihirang chiji, temperamento, aura, si Eyang. Pagkatapos tinanong niya kung sino talaga si Efang. Sinabi ni Lanzu kay Ying Ching na hindi niya maaaring ibunyag ng lubos ang pagkakakilanlan ni Eyang, ngunit ipinaalala niya na kahit ang kanyang iginagalang na guro ay tinatawag si Eyang na isang misteryo. Namangha si Ying, hindi niya inasahan na dadalhin siya ni Louie ng isang napakalaking Buddha, isang taong iginagalang mismo ng pinuno ng sekta ng King Shin. Agad na tinanong ni Ying si Eyang kung ang merienda ba ay nakabusog na ang kanyang tiyan. Sinabi ni Eyang na napakasarap nito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Ying sa kanyang kabutihang loob. Magalang na sinabi ni Ying kay Eyang na maswerte si Louie na makilala siya at ito ay isang biyaya mula sa kanilang pamilyang Yin. Sinabi ni Ying kay Eyang na huwag siyang mag-alala, at naintindihan niya kung bakit siya dumating. Ipinaalam niya sa kanyang butler na simula sa araw na yon, gagawin ng bayang Chamber of Commerce ang lahat ng makakaya upang tulungan si Eyang na mailathala ang kanyang mga libro, maging ito man ay sa pamamagitan man ng typesetting o pag-imprenta. Sinabi rin niya sa kanyang butler na siya ang mananagot kung sakaling magkaroon ng anumang pagkakamali. Ipinaalala ng butler kay Ying Ching na ang kanilang Chamber of Commerce ay nakatuon sa alahas, ginto, pilak, at mga kagamitan para sa mga kultibador. Dagdag pa niya, nasa isang kritikal na sandali sila para sa klasifikasyon bilang first-tier Chamber of Commerce, kaya't kung maliligaw sila sa pagpapalathala ng isang libro, madaling maaabuso ang merkado ng Pingjiang Chamber of Commerce. Kaya sa inis may paang lumilipad pa tungo sa mukha ng butler. Tinanong ni Ying ang butler kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na turuan siya kung paano gawin ang mga bagay-bagay, lalo na't baka magdulot ito ng problema sa orihinal na negosyo ng kanilang Chamber of Commerce. Sinabi ni Eyang kay Ying Ching na hindi na niya kailangang tumulong sa kanya. Tiniyak ni Ying kay Efang na hindi niya kailangang mag-alala ng labis,
at ipinaliwanag na ang kanilang Chamber of Commerce ay kasalukuyang naghahanda upang buksan ang isang cultural market at nagkataon lamang na siya ang libro. Sinabi niya na ito ay isang magandang pagkakataon at ikinasiya niyang hingin ito. Nag-alinlangan si Luo Li, tila isang biglaang desisyon lamang iyon sa kanyang pandinig. Matapos marinig ang mga sinabi ni Yingqing, hindi na nagdalawang isip si Efang, tinanggap niya ang alok at nagpasalamat kay Yingqing. Ilang araw ang lumipas, sa ilalim ng buong operasyon ng Beaang Chamber of Commerce, ipinanganak sa Jiangping ang isang libro na pinamagatang The Supreme Treasure and Zixia Fairy. Ang pag-ibig, ang galit, puot at alitan ng dalawang pangunahing tauhan sa libro ay nagdulot ng malakas na damdamin sa napakaraming tao at ang unang edisyon ng libro ay agad na naubos. Bilang resulta, sumiklab ang isang book chasing craze sa lungsod at kumalat pa sa labas nito. Bulong ni Lanzo, mahal kita ng 10,000 taon. Naniniwala siya na sa kanilang mundo, tanging si Eyang lamang ang makakasulat ng ganitong klase ng libro. Bigla namang dumating si Juan. Tinanong niya si Lanzo kung ano ang nangyari sa kanilang sekta. Habang siya ay nagre-retreat, napansin niya na karamihan sa mga miyembro ng kanilang sekta ay nagmumukmak lamang at iilan lang ang mga disipulo sa martial arts field. Sinabi ni Lanzo kay Xu Yian na malamang may kinalaman ito sa libro ni Eyang. Dagdag pa niya, kung titignan ng buong Jiangping, halos lahat ay mayroong kopya ng librong iyon. Ang mga tao ay lubos na nahumaling kaya wala silang isipan para magpraktis. Namulat ang mga mata ni Xu Yian nang marinig na ang libro pala ay gawa ni Eyang. Agad niyang kinuha ang libro mula kay Lanzo at sinabi na magre-retreat siya ng 2 araw. Iniwan ni Xu Yian ang mga gawain ng kanilang sekta sa pangangalaga ni Lanzo, na labis na nagulat sa sitwasyon. Bagaman kakalabas lang niya sa kanyang retreat, agad na muling magre-retreat si Xu Yian. Samantala sa plaza ng Jiangping, nagsimulang magtipon-tipon. Ang mga tao, ang kasikatan ng libro ay nagdulot ng isang di pangkaraniwan at kakaibang pangyayari sa lungsod ng Jiangping. Isang babae ang nagpakita ng kanyang pagtataka kung kailan lalakad ang kanyang bayani sa makulay na ulap upang pakasalan siya. Isang lalaki mula sa mga manunood ang nagkomento na kung dumating ang araw na makatagpo niya ang kanyang tunay na pag-ibig, sasabihin niya ang 3 salitang iyon sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng isang lalaki sa babae na kung may hangganan ang kanilang pag-ibig, umaasa siyang ito ay 10,000 taon. Ang mga kalalakihan sa likod ng babae ay nanood sa eksenang iyon nang nakabuka ang kanilang mga bibig. Iniisip na maaaring sa kanila na ang pagkakataon.